Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan nyo ng aral. Ito ay tungkol sa kwento ng pag-ibig ni Jewel at Enchong na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili at sa isa't isa, lalo na sa harap ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga pagbabago at panganib na dulot ng yaman at mga hindi inaasahang pangyayari, natutunan nila ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at suporta ng mga mahal sa buhay. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, natutunan nilang magtiwala at magpatawad, at higit sa lahat, itinaguyod nila ang kanilang relasyon sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng pagdududa at takot, kaya mo bang piliin ang pagmamahal kaysa sa lahat ng material na bagay na maaaring mawala? Halina at samahan niyo po akong pakinggan ang kwento ng pag-ibig ni Jewel Cruz at Enchong Rodriguez na pinamagatang Billionaire's Legacy of Danger. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi king updated sa mga parating ko pang uploads. Habang nagmamaneho, napapangiti si Enchong Rodriguez nang makita sa mga society pages ang mga pangalan ng mga dating teammates sa SBU na halos lahat ay nakapag-asawa na. Naalala niya si Gilbert Asioche na nagpakasal kay Aiza Vitor bago pa man matapos ang kolehiyo. Pagkatapos ng graduation, nagkahiwalay-hiwalay sila. Ang iba ay nagpunta sa States, ang iba naging matagumpay sa Maynila, at ang iba naman, mga anak mayaman. Simple lang ang buhay ni Enchong, anak ng isang CPA at college professor. Matapos magtapos, inilipat ang ama niya sa Davao para sa pangmatagalang proyekto. Napagdesisyonan ng pamilya ni Enchong kasama ang asawa at dalawa niyang kapatid na lumipat na lang sa Davao. Ngunit bago sila umalis, nagstay pa muna siya sandali sa Maynila. Isa siya sa mga star players ng SBU's Dream Team. At tulad ng iba, may pangarap din siyang makapasok sa professional league. Para nga siyang minero na naghahanap ng mina ng ginto. Nag-try out siya sa mga basketball team sa PBL. At may isang team na interesado na sa kanya. Isang team na nagpapromote ng energy drink. Pero nasira ang lahat ng pag-asa niya dahil sa hindi inaasahang aksidente. Nadulas siya sa balat ng saging. Kagagaling lang niya noon mula sa practice kasama ang mga regular na member ng target na basketball team. Pauwi na siya sa apartment na tinutuluyan. Ang mga regular na miyembro ng team ay may kanya-kanyang sasakyan. Kapag nakuha ko na rin ang kontrata, pagkakaroon din ako ng kotse. Makikita niyo. Ang naiisip niya habang lihim na tinitingnan ang dalawang sasakyan na sabay na lumabas mula sa parking lot ng gym. Ngunit isang malaking pagkakamali. Sa paglingon niya, hindi niya napansin ang balat ng saging sa harapan niya. Dahil dito, napatapak siya at sa kanyang pagbagsak, narinig pa niya na may nag-crack sa kanyang kaliwang tuhod. Hindi na nakatayo si Enchong matapos ang aksidente. Nang madala siya sa hospital, sinabi ng doktor ang masaklap na balita. "Pasensya na, mister," sabi ng doktor. "Magiging mahirap siguro to para sa'yo. Lalo na't mukhang basketball player ka. Napinsala ang kaliwang tuhod mo at posibleng hindi na to bumalik sa dati." Paglabas niya ng hospital, ramdam ni Enchong na hindi na pareho ang tuhod niya. Kahit nag-invest pa ang mga magulang niya sa therapy, wala na ang dating lakas. Nang subukan niya maglaro, nawawala na ang bilis. Naroon pa rin ang apoy sa dibdib niya. Ngunit hindi na matulungan ang kaliwang tuhod. "Sayang, Enchong," wika ng coach. "Malapit ko nang ihanda ang kontrata mo. Pero sa totoo lang, nawala ng dating galaw mo. Ang aksidenteng yun, seryoso naging epekto sa future mo sa basketball." Nawala na siya ng pag-asa. Noon niya napagpasyahang sumunod na lang sa mga kapatid at magulang sa Davao. Doon siya magsisimula ng panibagong buhay. Isang buhay na di nakaugnay ng larong basketball. Total nag-aral naman siya tapos siya ng business management. Siguro naman hindi magiging maramot sa kanyang pagkakataon. Hindi nga naging madamot sa kanyang pagkakataon dahil napasok agad siya ng trabaho pagdating sa Davao.
Ngunit ang trabahong napasukan niya malayo sa kanyang pinag-aralan. Isa yung maliit na kumpanyang nagpa-provide ng protection sa mga taong gustong magkaroon ng bodyguard. At bali, security agency na rin. Pero hindi raw naman siya direktang magbabodyguard. Sa opisina siya, special assistant ng manager na si Colonel Harry Adea, kaibigan ng kanyang daddy. Dito ka lang sa opisina. Intimidating ang dating mo. Kumbaga, pambulaga sa mga papasok na customer. Sabi nito sa kanya. Maliit lang ang opisina ng Adea Protection Provider Company. Ngunit may maluwang itong shooting range sa likuran. Regular na nagpa-practice ng pagputok ng bala ang mga tauhan. Sa isang lalawigang wika ngayon magkasabay na umuusbong ang kaunlaran at paglago ng negosyo ng mga mandudukot at humingi ng ransom. Kailangan talagang proteksyon. Tamang-tama ang naisip na negosyo ni Harry Adea. May inang Muslim at amang Kristiyano. Nagsusulputan ng mga kumpanya sa Davao. Si Enchong Man ay naging mahusay sa pagputok ng armas. Wala naman kasi siyang ginagawa sa opisina eh. Pero laging tambak ang ammunition sa opisina. Kung sa bagay, legal ang negosyo nito. Kompleto sa mga kaukulang papeles. Huwag ka lang magtaka kung bakit may nakikita kang matataas na opisyal ng militar sa opisina nyo. Sabi minsan ng daddy ni Enchong. Kasosyo sila ng boss mo. Ho? Bakit? Hindi sinasabi sa'yo? Umiling si Enchong. Kung sa bagay, maging sa akin na kaibigan niya, hindi niya yun nababanggit. Pero narinig ko sa usap-usapan. At yung kamoy tambak na supplies ng mga bala. Galing yun sa mga militar. Mentally, napailing na lang si Enchong. Napapaisip siya kung meron pa kayang tapat na military man. Palibhasa paupo-upo lamang sa opisina pagkatapos ng ilang paperworks. Nabasa niya at matagal niya nang sinusubaybayan ang isyu tungkol sa mga militar at mga armadong tao. May isang matapang na paring nagpapatunay na meron nga raw sa buwatan. Ngunit ang investigation, hindi naman umuusad-usad. Ibig pang sabihin, hanggang sa kataas-taasan ng military, ang alingas-ngas. Walang mangyayari sa kaso. Sa ganun lang umiikot ng trabaho ni Enchong. Pabasa-basa ng dyaryo, paperworks, at may mga kasamahan naman siyang empleyado roon. May mga lihim na naiinggit sa kanya, pero wala namang nagrereklamo. Paano nila irereklamo ang isang co-employee na anak ng malapit na kaibigan ng Big Boss? Nitong huli, opisyal na binigyan si Enchong ng designation na head ng security personnel. Siya na ang nakakaalam kung saang kumpanya at kaninong tao maa-assign ang isang security guard o personal bodyguard. Batid ng binata na hindi siya mapapasok sa ganong kadaling trabaho kung hindi sa koneksyon ng kanyang daddy. Hawak ng daddy niya ang book of account ng ACCP na hindi man sabihin alam ng binatang hinuhokus-pokus lang din ang kanyang ama upang maliit lang ang bayarang buwis. Sa pagbuklat-buklat niya ng dyaryo sa pagkakataong wala na siyang ginagawa, nababasa niya ng halos cover to cover, pati ang mga balita sa showbiz. Sa Travel and Art section, nabasa niya muling pagbubukas ng Las Palmas Resort. At sa section ding yun, madalas mabasa ang isang pangalang lagi na'y nagpapakabog sa kanyang dibdib. Pangalan ng isang babaeng noon pa niya pinapangarap. Si Jewel Cruz. Schoolmate din niya ang babae. First year college ito at third year naman siya. Isa na pala itong sikat na stage actress. Lalo niya na akong di papansinin ngayon. Naisaloob niya. Sa society pages, nabasa niya ang tungkol sa pagpapakasal ni na Jacob De Leon at Ella Go. Pati na rin ni Alex Velasco at Mela Fajardo. Nagpatali na rin si Bert Williams kay Danica Rojas. Kilala niya ang tatlong parehang nabanggit dahil ang mga ito'y nagmula lahat sa kolehiyong pinagtapusan din niya. At kasama pa nga niya ang tatlong lalaki sa varsity team. At sigurado si Enchong na hindi lang sina Jacob, Alex at Bert ang nagsipag-asawa na. Baka ang iba hindi na lang nalaman. Kung sa bagay, most of the members of the SBU's Dream Team ay nasa 30 na rin ang edad. Gaya niya. Kung tutusin, dapat lumagay na rin siya sa tahimik. Since college, iisang babae lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa iisang babae pa lamang siya na in love. Kay Jewel Cruz. Ngayon habang nagmamaneho pa uwi, ang naiisip ni Enchong ay ang former teammates niya sa varsity team. At dahil nag-asawa na ang iba sa mga ito, pakiramdam ng binata na pag-iiwanan na siya. Naiinggit siya sa mga ito. May mga sariling pamilya na.
Kumbaga may magtitimon na sa buhay ng mga kaibigan niya. Samantalang siya parang naglalayag pa rin ng walang direksyon. Pinapayuhan na rin siya ng mga magulang na mag-asawa na. Pero paano siya mag-aasawa? Wala naman siyang girlfriend. At paano naman siya magkaka-girlfriend? Hindi naman siya nanliligaw. Saka paano naman siyang manliligaw? Wala naman siyang nagustuhang babae mula na mag-graduate sa college. Nang biglang mapalingon ang binata at bigla ring kinabahan sa nakita. Si Jewel Cruz. Mukhang may ginagawa itong commercial. Naisip agad na magpreno ang binata. O baka naman na kinukunan ay isang eksena sa pelikula. Napantaha rin niya. Paglabas pa lamang ng babae mula sa arrival area, sinalubong na agad ito ng kamerang sakbat ng isang lalaki. At sa likod ng lalaki isang bakla ang waring nagbibigay ng instruction sa cameraman. Tuluyang iginilid na ni Enchong ang kotse. Nangahaba ang leeg na sinundan ni Enchong ang babaeng inakala niyang nagsushooting. Ang balak niya ikakausapin ito pagkatapos ng take. Ngunit mabibigla siya sa natuklasan. Yun ay hindi shooting kundi isang patibong, isang pakana, isang eksenang pinaghandaan upang dukutin ang stage actress. Nagulat si Jewel Cruz nang makita niyang may nakatutok na moving camera sa kanya, paglabas pa lang sa arrival area. O nga't paminsan-minsan nasa diary ang pangalan niya sa mga pagkakataon na may showing na stage play ang kanilang grupo. Ngunit hindi siya ganun kasikat para abangan ng mga reporters, kung reporters nga mga ito. Napahinto siya sandali, nag-iisip, baka nga miyembro lang ng media, na isa loob ng 27 anyos na dalaga. Kaya pinagpatuloy niya ang paglalakad palabas ng compound ng paliparan. Papara siya ng taxi sa harap ng airport at magpapahatid sa kanyang destinasyon. Patras ang lakad ng lalaking may hawak ng moving camera, pati na mga baklang umaaktong direktor sa likod ng cameraman. Pinilit naman ni Jewel Cruz na maging casual, basta diretso lang sa paglakad. May 10 metro rin ang layo ng taxi terminal mula sa exit gate ng domestic airport. Pero pansin ng dalaga, parang malikot ang mga mata ng umaaktong direktor. Panay ang lingon nito na parabang may kinatatakutan o may inaabangan. Di rin nakaligtas sa paningin ng dalaga ang isang meat van na nasa unahan. Nakabukas ang pinto nun sa likuran na parang ang pagdating nila ang inaabangan. Nagtaka ang dalaga. Kung taga-media mga ito, kung ang purpose ng maikling footage na kinukuha sa kanya ay para sa local consumption ng mga viewers sa lalawigan, dapat meron na rin nag-interview sa kanya. Pero wala. Kinabahan siya. Inihinto ng dalaga ang paglalakad. Wait a minute. Just a minute. Sabi niya sa cameraman at sa baklang nasa likuran nito. Who are you guys? Ang bakla ang sumagot. We're from the local TV station here. Miss Cruz. May I see your IDs please? Nagkatinginan ng dalawa. Ang cameraman at ang umaktong baklang direktor. Bigla na lamang tumakbo ang cameraman patungo sa meat van sa di kalayuan at mabilis na iniwan ang moving camera. Para namang na-mesmerize si Jewel. Bakit umaakto ng ganito ang mga lalaking ito? At nakita na lamang niya ang isa pang lalaki na nasa likuran ng meat van na kanina pa nag-aabang. Dalawa pala ang lalaki nasa likuran at sabay-sabay na nagbunot ng armas. Nakaramdam si Jewel ng takot ngunit hindi siya nagpabaya. Alam niyang nasa panganib ang buhay niya. Noon siya nakatiyak na ang mga ito ay hindi miyembro ng anumang media. Manapay miyembro ng isang grupo na masasamang loob. Mabilis siyang pumihit at tumakbo pabalik. Hinabol siya ng 4 na lalaki. Ngunit isang malakas na putok ng armas ang nagpahinto sa 4. Kainis! Mga pulis pa yata! Anang isa. Isa pa uling putok at nakita ng mga ito ang isang matangkad na lalaking patungo sa kanila. Hawak ang isang armas. Sa porma ng lalaki, sanay itong humawak. Dumambay ito sa street island at tila walang takot na sumusugod. Nakatutok sa grupo ang hawak na armas. Takas na mga bata! Mabubulilyas tayo! At nagsitakbuhan na mga ito. Napalingon si Jewel. Nakita niyang tumatakas ang 4. Medyo nabawasan ang kanyang takot nang makitang nagsampahan na sa van ang 4 at agad na yung umalis. Pero hindi pa rin ito tinatantanan ng matangkad na lalaking humahabol dito. Patuloy nitong tinugis ng lalaki at pinagputukan ng van. Saka lang ito tumigil ng makalayo na mga salarin. Saka ito nagbalik. Habang naglalakad pabalik ang lalaki, napakunot ang noo ni Jewel nang pagmasdan ang mukha nito. Para bang pamilyar sa kanya. Para bang kilala niya.
Isinukbit nito ang armas ng malapit na kay Jewel, saka ngumiti. Hello, Jem! Masiglang bati nito sa kanya. Jem ang tawag kay Jewel ng malalapit na kaibigan. Kagat ang lower lip, may ngiting nagpapahiwatig ng recognition. Umunat ang hintuturo ni Jewel sa direksyon ni Enchong. Oh yeah, kilala kita! Enchong? Mabuti naman at kilala mo pa pala ako. Saka parang hindi ka nasuplada sa akin ah. Sabi ni Enchong. Noon ay nasa isang restaurant na sila na malapit sa paliparan. Doon niyaya ni Enchong ang dalaga matapos ang eksena sa harap ng airport. Niligtas mo ang buhay ko. Paano kita tatarayan? Nabasa ko sa newspaper ang name mo on several occasions. Sikat ka na. Nagbunga rin ang hilig mo sa pag-arte. Kaya pala nung college, madalas kang kasali sa mga plays na pinapalabas ng theater natin. Bata pa kasi ako, hilig ko na talagang pag-arte eh. Nahuli niya ang nakikiramdam na titig ni Enchong. Naisip mo pa rin ba yung nangyari sa'yo kanina sa harap ng airport? Tumango siya. And I wonder, who are they? Bakit nila ako pinagtangka ang dukutin? At very creative sila. Wala agad maghihinalang may balak silang dukutin ka. Gumamit pa sila ng TV cam. Pati nga ako kanina nang matanaw kita mula sa kabila ng kalye. Hindi ko inisip na masasamang tao yung sumalubong sa'yo. Ang naisip ko, star ka na talaga. At ang akala ko may shooting ka dito. Mabuti na lang pala nakita mo ang pangyayari. Kung nagkataon baka kung ano nang nangyari sa akin. Actually, muntik ka na talaga. Dahil sa mga lokong-lokong yun, Jem. Kung medyo nakalapit ka pa ng konti sa van na yun, na nag-aabang sa'yo, tiyak itutulak ka na nila papunta sa loob nun. At sigurado ako, nasa kamay ka na nila. Ano kaya mga yun? Sindikato? Obviously. But they know me. Aniyang napapailing. Tinawag nila akong Miss Cruz. Natawa si Enchong. Of course they know you. Kinikilala talaga ang mga dinudukot nila. Pati work schedule mo nalalaman nila. Pati ang mga lakad mo. Kita mo nga alam nilang pupunta ka dito sa Davao. At alam din nila ang oras ng pagdating mo, ha? Anyway, bakit ka nga pala napadpad dito? May shooting ka ba rito? Mahabang kwento, Enchong eh. Willing ako makinig. Unexpected to Enchong. I mean, hindi talaga namin naasahan. Lalo na ako. Na tototohanin ng isang malayo kong kamag-anak ang biro ko. Nung bata pa ako. Na sana, ipamana na lang niya sa akin ang lumang bahay na yon na malapit sa dagat. Taga rito rin kasi ang mga magulang ko dati eh. In fact, I was born here. Dito kami tumira hanggang 5 years old ako. Saka kami napalipat sa San Bernardo nang madestino doon si Daddy. Ibig mong sabihin, may nagbigay sa'yo ng pamana dito sa Davao? Oo. Ipinamana sa'yo ang isang malaking bahay? Yun ang sinasabi ng sulat na natanggap namin. Makipagkita raw ako sa isang attorney para kunin ang inheritance papers. Sinong nagpadala sa'yo ng sulat? Si Attorney Sandoval mismo. Tumango-tango si Enchong. Parang ina-absorb lahat nito sa utak ang bawat detalye. Dapat nga nung nakaraang linggo pa ako nagpunta rito eh. Pero meron kasi akong ginawang project eh. Siyempre, hindi ko naman yung pwedeng iwan. Nakapirma ako sa contract. Isa pa siyempre, mahal ko ang profession ko. Kung nasa Maynila lang ako, papanoorin ko ang play na yon. But anyway, alam ba ng attorney na ito na ngayon ang araw ng dating mo? Yeah. I called him up 3 days ago, informing him na ngayon ang dating ko. Nakita ng dalaga na biglang napaisip si Enchong. Bakit mo pala naitanong kung alam ni attorney ang pagdating ko? Wala lang, naitanong ko lang. Saka nga pala, may nakatira pa ba sa bahay na yon nang sabi mo yung pinamana sa'yo? Ang sa pagkakaalam ko, wala na eh. Sino nga yung nagbigay sa'yo ng pamanang yun? Si Lola Cecilia. Doña Cecilia? Kilala mo si Lola Cecilia? Oo naman, isa siya sa pinakamayaman dito sa Davao. Pero kaano-ano mo si Doña Cecilia? First cousin siya ng mother ni Daddy. Pero nung maliit pa ako, madalas akong isama ni Lola sa bahay na yon, ni Lola Cecilia sa tabing dagat. Tandang-tanda ko pa nga eh. Nasasabik ako tuwing pupunta kami doon ng lola ko. Maganda nga kasi ang bahay na yon. At nasa magandang lugar pa, tanawang dagat. Masarap maglaro. Isa pa,
Napakasarap ng simoy ng malamig na hangin na nagmumula sa dagat. Kaya nga ang sabi ko noon kay Lola Cecilia, ibigay na lang niya sa akin ang bahay na yon. Na sinasagot naman niya ng, hayaan mo Apo, darating ang araw na mapapasayo ang bahay na ito. At hindi ako nagbibiro ha, hintayin mo lang. And after more than 20 years, hindi ko akalain na tototohanin pala yun ni Lola Cecilia. Wow, bilyonarya ka na, Jem. Alam ko ang lumang bahay na tinutukoy mo na malapit sa dagat. Mukhang abandonado na yun ngayon. Mayaman ka na. Sobra ka naman. No, hindi ako nagbibiro. Malaki ang halaga ng property na yon na ipinamana sa'yo ni Doña Cecilia. When I was a kid, malaki talaga ang tingin ko sa bahay na yon. Pero alam mo naman ang bata. They tend to magnify the things they see. O siguro, ganun talaga ang bata. Malaki ang tingin nila maski sa bahay na maliliit, di ba? Sa totoo lang, hindi ko na matandaan ngayon kung malaki nga ba ang bahay na yun ni Lola Cecilia. Uminom muna ng tubig si Jewel. Hindi nga yun ganun kalaki compared sa mga bahay na nagsusulputan ngayon. At dahil luma na nga, perhaps, wala na masyadong malaking halaga ang mismong bahay na kinainlawan mo 20 years ago. Pero nakatayo yun sa malaking malawak na lote. Kasama raw ba ang buong lote sa ipinamana sa'yo? Yun ang sabi sa sulat na natanggap ko. Ang bahay daw at ang lupang kinatitirikan nun may sukat na 2.7 hectares at kasama raw sa iniwang pamana sa akin ni Lola Cecilia. Yun ang sinasabi ko. Yung halaga ng lupa, yun ang malaking kayamanan para sa'yo. That's considered prime lot. Dahil ang mga katabi nun na-develop na mga commercial beach resort na yun. At kung gusto mo, pwede mo ring i-develop yun na maging commercial resort. Magbibigay yun ng limpak-limpak na pera. Alam mo naman tong Davao, isa to sa pinupuntahan ng mga turista. Napalunok-lunok si Jewel. Noon pa yun naman talagang pangarap niya. Magkaroon ng isang beach resort na pwede niya maging negosyo. Hindi rin naman ganun kalakas sa masa ang mga place. Nagkakapangalan nga siya sa larangan ng pag-arte sa entablado. Ngunit financially, hindi siya stable. Wala siya masyadong naitutulong sa kanyang mga magulang. Pero syempre pang gusto niyang makapagpundar ng para sa kanyang sarili. Yung siya mismong nagsikap at nagpagod. Ang kanyang ate, isang successful physical therapist na matagal nang nakabase sa Canada. Ang nakababatang kapatid naman niya ay isang computer engineer na maganda ng posisyon sa kumpanya sa Makati at pakotse ito sa pinapasukan. Sikat nga siya, pero pakiramdam niya siya ang pinaka-small time sa kanilang tatlo. Kunwari walang appeal sa kanya sinabi ng binata. Wala akong puhunan para sa sinasabi mo. The property itself would be your capital. Pag nasa iyo na ang kompletong papeles ng mana, isang lapit mo lang sa land bank o kahit saang bangko, tiyak na tatanggaping collateral yon. Bakit ka mamroblema ng kapital? Ang layo na agad ang iniisip mo eh. Bago ko isipin yan, ang dapat ko munang harapin, kasalukuyang problema ko, na ngayon lang sumusulpot. Sino ang mga taong yun na nagtangkang tukutin ako? Natahimik din ang binata. Nakita ni Jewel na nalulung ito sa malalim na pag-iisip. Parang namamroblema rin. Hindi yun pwedeng ipagwalang bahala. Ang pagtatangka kanina sa dalaga, isang malinaw na ebidensya na may isang tao o mga taong nagnanais na alisin ito sa eksena. Maiba ako. Saan mo balak tumuloy ngayong gabi? Sa hotel ako tutuloy habang inaasikaso ko ang mga dapat asikasuhin. Sinabi rin kasi sa akin ni attorney na it will take days, even weeks, bago maplansya ang inheritance papers. May mga kailangan din daw akong bayaran kagaya ng inheritance tax. Medyo malaki ang magiging tax ng minana mong property. Yun din nga ang sabi ni Daddy. Bakit nga pala hindi ka nagpasama sa daddy mo? May importante kasi siyang nilalakad these days eh. Ipinatawag siya ng presidente ng Malacanang dahil bibigyan yata siya ng posisyon sa isang government agency. Swerte ng daddy mo, malapit siya sa kasalukuyang pangulo. Dati naman kasi siyang aide-de-camp ng Nona General na former President Ramos. Pagpapaalala niya. Siguro nga maswerte rin siya dahil napalapit siya sa mga taong right time ay naging instrumento sa pagguhit ng panibagong kasaysayan ng bansa. Wow, ang bigat ng statement na yun ah. Anyway, alam mo, Enchong, biglang putol ni Jewel. Yan ang isang bagay na noon nasa SBU pa tayo. Sobrang kinaiinisan ko sa'yo. Masyado kang buskador. Palakan chow. Anong mabigat sa statement kong yun? No, sorry. Nagbibiro lang talaga ako. I mean,
The situation that you're in right now is quite serious. At gusto ko lang paganin ng atmosphere. No offense meant, really. Anyway, I'm happy to see you again after 6 long years. Same here, Enchong. I'm happy to see you again too. After 6 long years. Ilan ang anak mo? Muntik nang mapabuga ng tubig ang noon ay kasalukuyang umiinom na binata. Did I say something wrong? Wala naman. Nabigla lang kasi ako sa tanong mo eh. Paano ako magkakaanak? Wala naman ako asawa. At tiyak mapapatay ako ng daddy ko pag naging binatang ama ako. Ano? Ibig mo sabihin binata ka pa rin? Oo naman. Nag-asawa ng mga dating teammates mo. Nakaten pa nga ako sa isang kasalan dun eh. Mabuti pa nga sila. Dapat kasi mag-asawa ka na rin. Ano, basta na lang ako manghihila na kung sino dyan? At maniniwala ka ba, after ko makagraduate, wala akong niligawan na kahit na sino? Bakit naman? Parang naiwan ko sa SBU ang puso ko eh. Namula ang mukha ni Jewel. Maya-maya naman, kinawaya ni Enchong ang waiter at minayaran ang kanilang cheat. Sa isang 5-star hotel, inihatid ng binata si Jewel. Sinamahan siya nito hanggang sa ika-11 na palapag ng hotel. Halata ng dalaga na nag-aalala ito sa kanya, kaya hindi siya maiwan-iwan. Siya nga pala, kunin mo tong CP number ko para kung ano't anuman, makontak mo ako agad. Do you think I'm in danger? I'm sure you are. Hindi ko makalimutan ang nangyari sa'yo kanina sa harap ng airport. It was a well-planned scenario. Nasira lang dahil sa aksidenteng nagdaan ako. Pero kung wala ako, siguro nasa kamay ka na nila. Anong kailangan nila sa akin? Posible members sila ng kung anong grupo. Pero hindi ako mayaman. Hindi kami mayaman. Marami ang mga anak mayaman siya na dapat nilang pinupuntirya imbis na ako. Mayaman ka na ngayon, Jem. Mayaman ka na dahil sa pamanang natanggap mo. Ibig mong sabihin, may kinalaman yung naman ako? I'm sorry to say this, Jem. Pero yung kanina ko pa iniisip. Wala akong maisip na ibang dahilan eh. Yes, it might bring you a lot of fortune. Pero posible ring magdala sa'yo ng malaking kapahamakan. Nangilabot si Jewel. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Enchong. Hinawakan siya nito sa dalawang balikat. Jem, be careful. Wag na wag ka magkukulang sa pag-iingat. Ako ang unang-unang malulungkot kapag may masamang nangyari sa'yo. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan, Enchong. Hindi kita tinatakot. Sinasabi ko lang to para bigyan ka ng paalala. For you to be extra careful. Nakalimutan mo na ba ang laging sinasabi ng matatanda? Especially nung naroon pa tayo sa San Bernardo? Kapag ang isang tao raw nakatagpo ng mina ng ginto, bago raw yung lubusang mapa sa kanya, may mga taong magbubuwis ng buhay. Jem, ang pamanang iniwan sa'yo ng Lola Cecilia mo, parang mina ng ginto. Kaya mag-iingat ka. Kung may mabubuwis na buhay nang dahil lang sa pamanang yun, siguro mas mabuti pa hindi ko na lang kunin. Babalik na lang ako sa Maynila. Kung totoong mana mo ang dahilan ng tangkang pagtukot sa'yo kanina, kahit bumalik ka sa Maynila, bukas na bukas din siguradong susundan ka nila. At bakit pa? Kanila na lang ang bahay na yun at ang malawak na loteng ipinamana sa akin ni Lola Cecilia. Hindi yung pakikinabangan ng kahit na sino maliban sa'yo kung mananatiling nasa pangalan mo. Meaning, wala kang choice kundi tanggapin ang pamana. Dahil tanggapin mo man yun o hindi, malalagay pa rin sa panganib ang buhay mo. Pipilitin pa rin nilang makuha ka para makagawa sila ng paraan na mapa sa kanila ng legal ang mana mo. Pero Enchong, natatakot ako. Narito ako, Jem. Hindi kita pababayaan. Humakbang siya palapit sa binata. Enchong, huwag ka mag-off ng cellphone mo ha. Lagi at lagi akong kokontak sa'yo para kung ano at ano man. Alam mo ang bawat kilos ko. Ikaw lang ang maasahan ko rito. Pero kung dati kayong taga rito, dapat may mga kamag-anak ka rito. Parehong nag-iisang anak lang ang mga lolo't lola ko at 2 kapatid naman ni Daddy nasa abroad pa. Si Lola Cecilia naman, nabalad ng walang anak. Kung ganun, kanino mapupunta ang ibang kayamanan ni Doña Cecilia? Sa mga kapatid niya at mga apo sa pamangkin siguro. Hindi ka ba naging close sa kanila? Hindi. More than 5 years old lang ako nang mapalis ako dito. Iwala nga akong kilala sa mga 3rd and 4th cousins ko. O sige, magpapaalam na ako para maaga kang makapagpahinga. Naiwan na kita.
Siguro naman safe ka na rito. Alis na ako. Sige, salamat sa mga tulong mo. Wala yun. Samantala sa tapat ng hotel, nag-aabang ang mga armadong lalaking kanina'y nagtangkang dumukot kay Jewel. Hindi na ang lumang van ang dala ng mga ito, kundi isa ng bagong-bagong Toyota Hiace. Hindi makikita ang sakay sa loob. Sigurado ba kayo na pati yung asungot na lalaking yun kasama niya sa hotel na yan? Oo, sigurado ako. Binuntutan ni Joker yung kotse ng lalaki. Nakakainis sa lalaking yun. Kundi dahil sa kanya nasa atin na babaeng yun. Pakilamera. Siyang dumiskaril sa plano natin. Oh, hayaan nyo na lalaking sumaklolo kanina doon sa babae. O yun, sumakay na sa kotse niya. Kailangan maging maingat ang kilos natin. Armado yan. At tingin ko mahusay humawak ng armas. Hindi lang kami mapuntirya kanina dahil maraming tao. Nag-aalala siguro baka may ibang tamaan. Mabilis na in-start na rin ng mga ito ang Toyota van nang makitang umusad ang kotse ni Enchong. Agad na binuntutan ng mga ito ang kotse ng binata. Napansin agad yun ni Enchong. Kinutuban ito. Pasimpleng binunot niya sa baywang ang kanyang armas. Inilapag niya ang armas sa passenger seat upang kung ano't anuman, madali niya ito makukuha. Kinutuban siyang ang sakay ng Toyota Hiace ay kasamahan pa rin ng mga lalaki kanina. Kung sino man kayo, hindi niyo ako basta-basta matatapos. Lalabanan ko kayo ng sabayan. Iniliko ni Enchong ang kotse pagsapit sa isang intersection. Hindi yun ang daan patungo sa lugar na kinaroroonan ng bahay nila. Kapag nakatiyak na siya ang sinusundan ng mga ito, gagawa na siya ng isang hakbang. Uunahan na niya mga ito. Ibinwelta niya ang kotse. Bumwelta na rin ang Toyota Hiace van mula sa highway na nilikuan ni Enchong. Mukhang nakahalata yung lalaki Saka na lang ulit natin sundan. Hindi na magiging mahirap yun dahil nakuha natin ang kanyang plate number. Kailangan malaman natin kung anong kaugnayan niya kay Jewel Cruz. Maaga pa'y gising na si Jewel. Napuyat siya sa kakaisip tungkol sa nangyari sa kanya. Totoo nga kaya ang sinasabi ni Enchong na posibleng may kinalaman sa manang iniwan sa kanya ni Lola Cecilia ang pagtatangka sa kanya kahapon? Kung ganun, sino ang maaaring magtangka sa kanya? Kinuha ni Jewel ang isang cellular phone sa ibabaw ng dresser. Hinanap ang number ni Enchong. Tinawagan niyang binata. Hello, si Jewel to, Enchong. Nabahala ba kita? No, hindi naman. Ang totoo, gising na rin talaga ako nang magring tong cellphone ko. Kabubukas ko nga lang dito actually. Ba't napatawag ka? Nagpaplano kasi ako makipagkita ngayon kay attorney. Sa tingin mo ba, I'm safe to go alone? Kung makapaghihintay ka until 1 o'clock this afternoon, pwede kitang samahan. I mean, may mahalagang bagay lang akong asikasuhin sa office at magpapaalam na rin ako sa boss ko. Tapos, sasamahan kita. Nag-isip ang dalaga. Hindi ka naman siguro nagmamadali, di ba? No, I'm not. In fact, ang pagpunta ko rito, parang isang bakasyon na rin. Naging busy ako sa nagdaang mga buwan Gusto ko lang makapag-relax. Good. So, payag ka mamayang 1 o'clock kita samahan sa opisina ng attorney? Sige, hintayin kita dito sa hotel. Okay, darating ako. Siya nga pala, Enchong. Dito ka na mag-lunch. I mean, sa restaurant nitong hotel. Treat ko sa'yo. Bale, pasasalamat ko sa pagtulong mo sa akin kahapon. Aba, sige. Hintayin mo ako dyan hanggang 12:30 p.m. I'll wait for you then. Darating ako. Ayon sa sulat ni Atty. Sandoval, mag-aapat na buwan na mula nang mamatay si Doña Cecilia. Ibig ng abogado na makipagkita rito ang dalaga upang maplansya na ang mga mahalagang papeles tungkol sa pamanang naiwan sa kanya na matanda. Pero nasa pangalan na raw naman niya ang titulo ng bahay na yon at ng lupang may sukat na 2.7 hectares. Malakas pa raw si Lola Cecilia, inasikaso na nito ang pagsasali nun sa pangalan ng dalaga. Pero kailangan pa rin daw ni Jewel na makipagkita sa abogado upang makuha niya ang titulong nasa pag-iingat nito. At upang mabayaran na rin niya ang inheritance tax na re-require ng gobyerno. Napatingala si Jewel sa kalat-kalat na ulap sa mukha ng langit. Doon parang inapuhap niya sa isip ang mukha ng mabait na matanda. Saan ka man naroroon ngayon, Lola Cecilia? Maraming salamat sa ibinigay niyo sa akin. Hindi ko akalain na tototohanin niyo ang biro ng isang bata. Maraming salamat po. Naligo si Jewel, nagbihis,
Sinalubong siya ng isang room boy nang makitang lumabas siya mula sa elevator sa ground floor ng hotel. "Ma'am, kailangan niyo ba ng taxi? Itatawag ko kayo." "Oh yeah, thank you." Di nakaligtas sa dalaga ang paghabol ng tingin sa kanya nang ilang siguro'y namumukaan siya na hindi na bago sa kanya. Alam ni Jewel na maganda naman talaga siya at tunay na head turner. "Ma'am, saan po tayo?" Tanong ng tsuper. May sinabi siyang lugar, ang lugar na kinaroroonan ng lumang bahay. Tumakbo ng taxi. Habang nasa backseat, inabala ng dalaga ang sarili sa pagmamasid sa mga lugar na dinadaanan. Malinis, maganda. Nasa mukha ng syudad ang mabilis na pag-unlad. Nakalabas ng taxi sa town proper. Unti-unting dumalang ang mga bahay, pati ang mga sasakyan sa kalsada. Sa lugar na to, wala nang maalala si Jewel. Mapuno ng niyog noon sa lugar na binabagtas nila. Ngunit ngayon, nahawa na ang mga punong yun. Sa halip, may pa isa-isang bahay at maliliit na pwesto ng hanap buhay. Tindahan ng mga buko, karinderya, vulcanizing shop, bilyaran at iba pa. Mamang tsuper, pwede niyo ho bang buksan ang bintana nitong taxi niyo? Gusto ko ho sanang sumagat ng sariwang hangin dagat. Sige lang ho ma'am, papatayin ko na lang ho ang aircon. Binuksan niya ang bintana ng taxi. Pinaspas noon ang hanggang balikat niyang buhok. Yun ang isang bagay na pamilyar sa kanya. "Taga Maynila kayo, ma'am? Ano ho?" Sabi ng tsuper. Oho. Halata ko nga po kasi nakita ko sa mga mata niyo ang paghanga sa bayan namin. Dati rin po akong taga rito. Napadestino lang ho ang daddy ko sa ibang probinsya, kaya napaalis kami rito. Bakit? Ano ho ba ang daddy niyo? Police official. Isa siyang colonel. Biglang nawala ang kadaldalan nang malamang anak ng police official ang sakay na pasahero. Nalihim namang ikinatuwa ni Jewel. Mama, ipara mo dyan sa tabi. Sabi ng dalaga, tumalima ang tsuper. Mula sa bintana ay pinagmasdan ni Jewel ang lumang bahay pati ang malawak na loteng kinatitirikan nun. Medyo masukal ang lugar. Parang napabayaan sa matagal na panahon. Pero nakatayo pa rin ang lumang bahay, waring nakikipagmatagalan sa mga taon. Bakit ho, ma'am? Ano ho ang tinitingnan niyo sa bahay na yan ni Doña Cecilia? Nagtaka ang dalaga na alam ng tsuper ang nagmamay-ari nun. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Huwag kang alis dito ha. Hintayin mo ako rito. Ako nang bahala sa metro mo, okay? Okay lang ho, ma'am. Sandali lang ako. Mararahan ang mga hakbang ng dalaga nang makapasok sa maluwag na bakuran. Yun pa rin ang dating pakiramdam ng tapak niya sa malambot na lupa na tila natatakpan ng buhangin. Mukhang matagal na talagang walang nakatira. Hindi na siguro tinirhan ng Lola Cecilia niya mula lang tuluyan ng lumabo ang mga mata nito. Pero nang mapansin ni Jewel, sa lupang tila nakakalatan na rin ng buhangin, ay may bakas ng gulong ng sasakyan. Patungo yun sa harapan ng lumang bahay. Nagkalat ang mga tuyong dahon ng niyog, ngunit hawan sa lugar na dinaanan ng bakas ng sasakyan. Napansin din ni Jewel na mukhang di pa gaanong katagalan nang magpunta rito ang sasakyan na yon. Kung kanino man yon. Base sa lalim ng bakas ng mga gulong, mukhang pabalik-balik dito. Hindi rin nakaligtas sa matalas sa pansin ni Jewel ang makikitang nagkalat na upos ng sigarilyo. Kung ganon, lalaki nagpupunta rito. Naisa loob niya. May mga kasamahan siya sa teatro ng mga babaeng naninigarilyo at ang sigarilyo na yon ay Philip. Hindi agad pumanhik ang dalaga. Iginala muna niya ang tingin sa palibot kung saan-sang lugar ng maluwang na bakuran. May mga bakas sa palalaking sapatos sa mabuhangin lupa, pero nakakita rin siya ng dalawang upos ng sigarilyo. May bahid pa ang mga yon ng natuyong lipstick. Kung ganon naisip niya, may babae ring nagtutungo rito. Ganon din sa hagdanan. May bakas na mga sapatos. Kaya pumanhik si Jewel. Maagiw ang kabuuan ng bahay. Napabayaan na. Pero kung makukumpuni at mapag-uunlakan lang ng sapat na panahon, naroon pa rin ang malaking potensyal na maibalik ang dati nitong ganda. Wala na ang dati mga antigong kagamitan sa loob ng lumang bahay. Ang malaking piano na nakaharap sa dingding, sa mga antigong upuan, basically, kinalbo ang bahay sa anumang bagay na mapapakinabangan. Nang bigla siyang mapalingon,
Nagulat sa mga yabag na nagmamadali. Parang may hinahabol ang mga yabag. At namataan niya sa siwang ng pinto patungo sa azotea ang isang pares sa mga paang panlalaki. Nakamaong pants at malalaking leather shoes. Naku po, nasabi niya sa isip. Hindi ako nag-iisa sa bahay na to. Dito yata ako nasundan ng mga lalaking gustong dumukot sa akin kahapon. Iligtas niyo po ako, Diyos ko. Ngunit pagbukas niya sa pangharap na pinto ng pinasukang silid, napahinto siya dahil muntik na niyang mabangga ang lalaking sana ay papasok naman. Ay! Napasigaw pa siya. Napapikit sa takot. Jem, huwag ka matakot. Ako to. Nagdilat siya ng mga mata. Enchong? Ako nga. Sinundan kita dito dahil naisip kong baka dito ka nga nagpunta. Tawag kasi ako ng tawag kanina sa cellphone mo, pero walang sumasagot. Nagre-ring nga pero ayaw mo sagutin. So, nagpunta agad ako sa hotel at nagtanong ako sa info desk. At yun, sinabi nila sa akin na umalis ka ng araw sakay ng isang taxi. Oh my, wala nga dito ang cellphone ko. Naiwan ko sa suite ko sa sobrang excitement. Pero bakit mo ko tinatawagan? Pero lang sana ako sasabihin sa'yo. Tungkol saan? Nagpaalam nga ako sa boss ko at pinayagan niya ako ng mas magang oras. So naisip ko, imbis na sa hotel tayo kumain, I might as well invite you na sa bahay namin mag-lunch. Okay kay mami. Magluluto raw siya ng special para sa'yo. Natatandaan ka pa rin niya eh. Madalas kitang ikwento sa kanya noon. Saka naging student ka rin ni mami, di ba? Okay, your invitation is accepted. Mr. Rodriguez? Pero alam mo bang tinakot mo ako? Nang masulyapan ko kanina sa siwang ng pinto ang pantalong maong at ang pares ng sapatos sa panlalaki. Naisip ko agad na baka kasamahan ka ng mga lalaking nagtangkang dukutin ako. Pero alam mo ba, delikado sa'yo magpunta rito na mag-isa. At saka lang yun naisip ni Jewel. Ano, hindi mo naisip yon? I'm sorry. Sa sobrang excitement ko kanina, nakalimutan ko ang paalala mo. Sorry na. Hindi mo ba nakikita mga yan? Proof lamang yan. Na lagi may nagpupunta rito tao. Pati na ang bakas ng gulong na sasakyan. Mabuti na lang pala at natagpuan kita rito. Kung nagkataong sa ibang probinsya pala napadpad ang pamilya mo, kanino kaya ako hihingi ng tulong? Pero dahil dito kami napadpad, hindi mo problema ang hinga ng tulong. Kung pwede nga lang na lagi mo na akong kasama, gagawin ko eh. Enchong ha? No, walang biro. I always wanted to be with you noon pa. Hanggang ngayon. Sige, sumigi ka ng sumigi. Hindi na ako sasama sa'yo sa bahay niyo para dun mag-lunch. Ibinabalik mo na naman ang pangungulit mo eh. Nagiging kagaya ka nung araw. Eh wala naman talaga ako pinagbago mula pa nung araw eh. Kung ano ako noon, ako pa rin yun ngayon. Kung anong nararamdaman ko noon, yun pa rin ang damdamin ko ngayon. Hoy, tara na, dun sa taxi driver na naghihintay sa atin. Tumigil ka na dyan. Baka marinig niya tayo eh. Puro ka na lang kalokohan. Kalokohan ba naman yun? Oo, kalokohan. Huwag mo kasing isabay sa problema ko yung damdaming sinasabi mo. Mama, magkano ho bali ang babayaran niya? Bali, pwede niyo na kaming iwan. Sa akin na siya sasakay. Umalis na ang chauffeur ng taxi matapos magpasalamat sa tip na ibinigay ng binata. Beef and beer casserole. Paella. Yun ang masarap na tanghalian na inihanda ni Mrs. Rodriguez para sa espesyal na bisita ng binatang anak. Nako, tama na ho, ma'am. Sabi ni Jewel sa dating propesora niya sa SBU. Busog na ho ako. Baka nag-aalala ka lang na masira ang figure mo. Ngumiti si Jewel. Halos lahat namang dalaga ay may ganong way of thinking. Ayaw tumaba upang di magmukhang balyena. Huwag mo na siyang pilitin, mami. Alam mo naman kung ano ang daigdig na ginagalawan niya. Kung makadaigdig ka naman dyan, akala mo naman taga-ibang planeta ako. Iha, may nabanggit sa akin tong si Enchong. May natanggap ka raw na inheritance mula sa isang malayong kamag-anak dito sa Davao na namatay na. Sinabi rin niya sa akin kung aling property. Napakaswerte mo, iha. Hindi ko nga ho yun ina-expect eh. Biglang-bigla na lang. May natanggap akong sulat mula sa isang attorney at pinapupunta ka rito. Actually, ma'am, dapat nung last month pa ako nagpunta rito. But I was busy last month sa play namin. Pero mukhang may problema ka na raw agad. Mukha nga ho eh. Mag-iingat kang lagi, iha ha. Yun din nga lagi kong sinasabi sa kanya, mami.
Huwag siyang lalakad mag-isa unless kilala talaga ang taong kakausapin niya. Sa laki ng halaga ng property na pinamana sa kanya, palagay ko may magtatangka talaga sa buhay niya. Wala naman ho akong kakilala rito. Kung lagi ko ho namang aabalahin si Enchong, parang nakakahiya naman ho yata. Aba hindi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Paano ang trabaho mo? Actually, nagpahaging na ako kay Colonel. Sinabi ko baka kakailanganin ko magbakasyon ng medyo mahaba-haba. Sabi naman niya, kung sadya raw mahalaga rason ko, nakahanda raw siyang bigyan ako ng bakasyon. Aba, edi maigi. Nag-aalala ako para dito kay Jewel Iho eh. Ako nga rin ho. Salamat po sa concern niyo, ma'am. At sa'yo, Enchong, I'm very thankful na natagpuan ko kayo rito sa Davao. Ang Marcas and Sandoval Law Firm ay natagpuan sa kabisera ng Davao. Nasa may gate ng gusali ang malaking karatula ng mga tanggapan. Inilista sa logbook ng gwardyang naka-duty ang kanilang pangalan pagpasok nila sa entrance gate ng gusali. Walang elevator ang gusali. Sa hagdan sila dumaan. May karatula sa tabi ng pinto na nakakabit sa dingding. Isang magandang babae ang nagbukas ng pinto pagkatok nila. Yes? May sulat ako galing kay Attorney Sandoval, miss. His instruction is for me to see him ASAP. Ah, you must be Miss Jewel Cruz? Tama ba? Come in, please. Bumukas uli ang pinto ng private office at lumabas ang sekretarya. May kasunod itong dalawang lalaki na lumabas din ng opisina ng abogado. Napansin ng dalaga na sinulyapan siya ng dalawang lalaki at may kakaiba siyang naramdaman. Hindi yun kagaya ng mga sulyap ng ibang lalaki na nagpapahiwatig ng paghanga. Para bang minabanaag siyang puot sa mga mata ng mga ito. Ngumiti ang sekretarya. Miss Cruz, pwede na raw kayong pumasok. Naghihintay na si Gani, si Attorney Sandoval. Napangiti ng lihim si Enchong sa muntik ng pagkakadulas ng dila ng sekretarya. May natunugan agad ang binata. Tumayo sina Enchong at Jewel. Thank you. How are you, Miss Cruz? It's nice to see you in person. Masiglang bati nito. Fine, and salamat. It's nice to see you too, Attorney Sandoval. By the way, with me is a special friend who happens to be a former schoolmate also. Mr. Enchong Rodriguez. Kinamayan din ito ng abogado. Narito ang naiwang last will and testament ni Doña Cecilia, Miss Cruz. Sa page 3, paragraph 4, doon na-mention ang pamanang iniwan sa'yo. Kagaya ng sinabi ko sa sulat, ipinagkakaloob sa'yo ni Doña Cecilia ang lumang bahay na malapit sa dagat, pati ang 2.7 hectares na lupang kasama ng kinatitirikan ng lumang bahay. Now, naging sigurista si Doña Cecilia bago siya mamatay. Sinigurado niyang tiyak na mapupunta sa mga pinamanahan niya ang mga manang kanyang iniwan sa mga ito. Sa inyo na malalapit sa kanya. Ipinasikaso na rin niya sa akin na malipat agad sa pangalan mong mamanahin mo. Heto yon. Dinampot yun ni Jewel, pinasadahan ng basa. Itatago ko na to, attorney? Oh no, sorry. Hindi mo pwede makuha yan dahil meron pang munting problema na kailangan mo asikasuhin. That property title is still incomplete. Hanggang hindi natin nababayaran ng tax which the government requires. You still have to pay the said tax, Miss Cruz. Well, magkano naman ho ang dapat kong bayaran, attorney? Sinabi nito kung magkano at nanlaki ang mga mata ni Jewel. The tax itself is already a fortune. Masyado naman ho yata malaki, attorney. Sa pagkakaalam ko sa ganyan, 30% lang yata or 20% lang ng kabuang value ng minana ang dapat na maging tax. Tumungo ang abogado at sinamaan ng tingin ang binata. Mister, sa palagay mo ba magkano lang ang halaga ng property na minana ni Miss Cruz? That's the trouble with some people sometimes, Miss Cruz. Nagsasalita sila nang hindi nila alam ang kanilang sinasabi. Nangihimasok sila sa mga bagay na hindi nila alam. Nilingon ni Jewel ang kasamang binata. Mukhang nagalit ito. Pero iniisip din ni Jewel, saan siya kukuha ng 3 milyong piso na pambayad sa tax? Maaari nga siguro kayo magtaka sa laki ng tax na binanggit ko. But this is Metro Davao. And that property is within Metro Davao. Most of all, naging conductive for business ang lugar na yon, kaya lalong tumaas ang value ng lupa. Sa tingin mo, kailan mo may re-raise ang pera para sa tax na mana mo? Medyo matagal na rin to at gusto ko na matapos na.
Attorney, hindi ko may papangako. I'll be honest with you at aaminin kong at this point in time, wala ko naiisip na maaari kong pagkunan ng 3 milyong piso. Mukhang malaking problema to. Oo nga ho eh. Pero may ibang paraan, Miss Cruz. There's another option for you. Para makawala ka sa malaking obligasyon na pagbabayad ng tax. Paano ho? Ipagbili mo ang property. Attorney, paano niya madidispose ang property kung wala pa nga sa kanyang titulo? Tumungo na naman ang abogado at muli, sa ibabaw ng eyeglasses sa suot, sinamaan siya ng tingin. Mr. Whatever, baka nakakalimutan mong abogado ang kaharap mo. Kaya ko magawa ng paraan ng munting problemang sinasabi mo. You know, Mr. Whatever? Parang masyado ka na yatang nakikialam. Attorney Whatever, dinunggol ni Jewel ng siko ang tagiliran ng binata, kaya nahinto ang gusto nitong sabihin. Calm down, gentleman. Attorney, I love that house. Hanggat maaari ayoko mawala yun sa akin. Bata pa ako, in love na ako sa bahay na yun. Yun ang dahilan kung kaya, nung bata pa ako, madalas ko masabi kay Lola Cecilia na ibigay na lamang niya sa akin yun. And I never thought na tototohanin pala niya. So, hindi na sold sa'yo ang idea na ipagbenta yon? Meron pa naman akong buyer na willing bilhin ang property na yon. Hayaan mo, attorney, pag-iisipan ko. Pipilitin kong ma-erase ang perang pambayad sa tax. And if I failed to raise the money, then saka natin pag-usapan yan. As you wish. Alis na kami, attorney. Thank you. Oh yeah, trabaho ko to. I'll see you again. Nang makalis ang dalawa, pumasok sa opisina ni attorney ang sekretarya nito. Makahulugan ang ngiti ng babae na dininan ang lock ng doorknob. Saka diretsyong lumakad palapit sa abogado. Kasalukuyang may kausap sa cellphone ng attorney. Malabo pa rin pero mas malinaw kaysa dati. Yes. Sinabi kong may kilala akong buyer na interesadong bilhin ng bahay pati na yung ektarya ng lupa. Ang sabi niya, i-consider daw niya yon. Pag hindi niya na-raise yung pambayad ng tax. Wag mo munang sabihin sa mga bata mo na ipagpatuloy ang unang plano. Saka na lang uli kayo kumilos pag hindi siya pumayag na ipagbili yon. Yes, don't worry. Yes, I assure you na mapapasayo ang pinapangarap mong property at matutupad ang pagtatayo mo ron ng isang 5-star hotel. Yeah, Villa Corsa, yes. Paano? Ako na ang bahala roon. May kilala akong mahusay na, alam mo na, yeah. Wala tayong magiging problema. Ayoko nga lang gawin yun sa ngayon dahil yun ang ating last option. Kung makukuha naman sa santong dasalan, bakit dadaanin pa sa paspasan? Tama ka dyan. But for now, standby muna ang mga bata, okay? At in-off na nito ang cellphone. Saka hinarap ang nakakandong na secretary. Paano? Tutuloy na ako. Paalam niya sa binata. Inihatid siya nito sa airport kinabukasan. Pabalik na siya sa Maynila. May nakitang lungkot si Jewel sa mata ng binata. Kailan ka babalik? Pahag na-erase ko ang perang kailangan ni attorney. Hindi ko akalain na ganun kalaking babayaran ko eh. Sinabi ko naman sa'yo simula pa lang, di ba? Malaki ang babayaran mo. Pero hindi ko pa rin akalain na ganun kalaki. Anyway, salamat sa lahat na naging tulong mo sa akin ha. My pleasure, Jem. Mamimiss kita, Jem. Ayan ka na naman eh. Totoo ang sinasabi ko. Huwag ka sana magagalit pero sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong to. Lumaki ang problema ko nang muling makita ka. I mean, since na mag-graduate tayo sa school, mula noon nagtry akong kalimutan ka. Dahil hindi naman ako nakakita sa iyo ng kahit na kaunting pag-asa eh. Pero paglipas ng 6 na taon, yun pa rin ang nararamdaman ko sa iyo eh. At ngayong nagkita ulit tayo, naramdaman kong it's more than ever. I love you more than before. Ihintayin ko ang pagbabalik mo. Pinagtitinginan na tayo rito. Ano ka ba? Alis na ako. Sige, at mag-iingat ka. Gusto sanang matulog ni Jewel sa biyahe, ngunit hindi siya makatulog. Ang isip niya inoo pa na mga isipin tungkol kay Enchong. May kinalaman siguro ang pagkakaligtas nito sa kanyang buhay nang unang araw na dumating siya sa Davao. Noong nasa SBU pa sila ay inis siya rito. Ngunit kakatuwang nabura ang lahat ng pagkayamot nito nang magkita sila sa Davao. Nag-mature na siguro kasi siya. Noon nagsusuplada siya sa mga lalaki may gusto sa kanya. Ngayon may sapat na siyang isip.
Pasado 6:00 ng hapon ay nasa bahay na nila sa Quezon City si Jewel. Ang maid at ang kanyang mami lang ang dinatnan niya sa bahay. Oh, kumusta ang lakad mo? May problema, Mi. May malaking halaga na kailangan kong bayaran bago tuluyang mapasakin ang minanang iniwan ni Doña Cecilia. I have to pay 3 million for the inheritance tax. Nabigla ang ina. Ganun kalaki? Yes, Mi. 3 million pesos. Napailing si Mrs. Cruz. Oh, anong balak mo? Kakausapin ko ang dalawang kapatid ko kung may tutulong sila. Babayaran ko rin naman sila o kaya, halimbawa, may isipan kong gawing commercial beach resort yung place. Ano mang may papautang nila sa akin, i-consider kong share nila sa stocks. Kakausapin ko rin ang daddy mo pagdating niya mamaya. Baka may tulong din kami. Sayang naman yun kung hindi tuloy ang mapapasa kamay mo. Tingin mo ba conductive sa business na naiisip mo yung property? Oo naman, Mi. Saka kabisado mo naman ang place na hindi ba? Kahit matagal ka na rin hindi nakakapunta doon, at least, tiyak kong mapipicture mo rin sa isip mo. Siya nga pala, Iha. May kapirasong lupa akong minana sa lolo mo sa Batangas. Baka pwede makatulong ng konti yun kung may bebenta natin. Totoo, Mi? Papayag ka mabenta ang lupang pinamana sa'yo ni lolo para lang matulungan ako? Anak kita, Jem. At gano'n na magulang, gagawin ng kahit sinong magulang ang makakatulong sa kanyang anak. Sa kanyang pagkakapikit, parang may narinig siyang boses ng isang bata. Isang batang sumisigaw ng mommy. Isang batang lalaki na nakikipaglaro sa mga kapwa batang wala ring magulang. Naramdaman ni Jewel ang marahang tampal sa kanyang hita. Oh, bakit nanahimik ka dyan? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng juice? Sige nga, Mi, please. Teka, baka naman gutom ka. Dapat kumain muna bago ka uminom nito. Baka sikmurain ka. No, Mi, hindi pa ako gutom. Oras ng hapunan nang isalaysay ni Jewel ang lahat sa kanyang mommy at daddy. Ang tungkol sa pagtatangkang dukutin siya ng mga lalaking nagkunwaring taga-media. At gumamit pa kamo ng TV cam as if gusto nilang palabasin na kinukunan ka? Paglilinaw ng retiradong Colonel. Yes, Dad. Salamat na lamang at nagdaan si Enchong. Niligtas niya ako sa lokolokong yun. Kung wala siya, baka ako napano na ako. And who's this Enchong? Enchong Rodriguez, Mi. Hindi mo na ba siya natatandaan? Dumadalaw siya sa akin nung naroon pa tayo sa San Bernardo. Yung member ng Dream Team ng SBU? Yeah, exactly. Doon pala napatira ang pamilya nila after na ma-assign doon ng daddy niya. Empleyado ngayon si Enchong ng Adea Protection Provider Company? Mabuti na lang at nasaklolohan ka niya. Paano kung nagkataong wala siya sa airport vicinity nung pagtangkaan ka? Ang mabuti pa siguro, wag ka nang bumalik doon. Pumayag ka na lang kaya sa attorney na ipagbili yung property doon sa bayo na gusto. Nakakatakot. Natatakot ako para sa iyo, anak. Pero mami, sayang naman kung pakakawalan ko ang property na yun. Naisip ko kasi lalo na nang makita ko ang kasalukuyang katayuan ng lugar. Opportunity na yun lumalapit sa akin eh. Nagsasawa na rin ako sa pagganap sa mga stage plays. So naisip ko, ano kaya mag-business na lang ako? Tama ang anak mo. Kung nakita niyang magandang pagtayuan ng negosyo, tulungan natin siyang mag-raise ng perang kailangan niya. Mag-overseas call ako kay Margie. Sasabihin ko ang problema at ang kondisyong inilatag nitong si Jem. Pati na rin kay Jojo, kausapin natin. Totoo, Dad? Oo, at sabi nga ng mami mo, di-ibenta natin ang lupang minana niya sa lolo mo sa Batangas para pandagdag. Kung pagtutulong-tulungan natin, palagay ko naman kaya nating masolve ang problema. Ibig maiyak ni Jewel. Ay naku, Dad, thank you so much. Kung saan ka masaya, susuportahan ta ka. Nagkatawanan ang mag-anak. Sa libreng oras na tagpuan ng binata ang sarili, may inaalis ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapractice ng shooting range sa likuran ng opisina. Bravo! Narinig niya mula sa likuran. Si Colonel Adea. Inalis ng binata ang headgear at nakangiting humarap sa kanyang boss. Kayo pala, sir. Napapansin ko puspuso ng ginagawa mong pag-ensayo Gumagaling ka, iho. May pinaghahandaan ka ba? Wala ho, sir. Bakit mukhang seryoso ka habang inasinta ang target? Parang may kinagagalitan ka. Wala ho, sir. May naisip lang ako. Kanina pa kasi kita pinapanood mula sa likuran mo. Napansin kong seryoso ka sa pag-ensayo.
Naisip ko na baka nagsasawa ka na sa pagiging special assistant ko. At baka kako gusto mo nang pumasok ng personal bodyguard ng mga big time na politician. Nako, hindi ho sir. Kontento na po ako sa trabaho ko sa inyo. Napakagalante niyo sa akin sir. Yun ngang pinaglumaan yung kotse, ibinenta niyo sa akin ng murang-mura pa at hulugan pa. At yung armas na ginagamit ko, regalo niyo nung last birthday ko. Bakit naman ho ako magsasawang magtrabaho sa inyo? Ay, wag mong isipin ang mga tulong na binibigay ko sa'yo, Enchong. Parang bonus ko na rin sa napakagandang trabaho na binibigay mo sa akin ng iyong daddy. O sige, ipagpatuloy mo na yung pag-e-ensayo mo. Babalik na ako sa opisina. Pagbalik sa opisina ng APPC ay naisip niya ang kanyang boss. Bumibilib siya dahil malakas itong humalata. Alam nitong meron siyang pinaghahandaan kung bakit siya nag-e-ensayo ng pagputok. Pinaghahandaan niya ang pagbabalik ni Jewel. Mahal ko si Jewel. Hindi ako papayag na basta-basta na lang siyang mapapahamak dito sa Davao. Ilalaban ko siya ng patayan. May matamis na ngiting na mutawi sa mga labi ni Jewel nang makitang nag-aabang na sa kanyang pagdating si Enchong. Nag-long distance call siya sa binata 2 days ago and told him na ngayon ang balik niya sa Davao. Nakiusap siya sa binata. Kung hindi siya makakaabala, na kung maaari, sunduin siya nito sa airport. Kanina ka pa ba? Actually, yes. Magwa 1 hour na ako rito. Sinabi ko naman sa'yo ang exact time ng dating ng flight ko, di ba? Hindi na ako mapakali kung ano nang naisip ko. Baka ka ako mapaagang dating mo. Baka mamaya may nag-aabang na naman sa'yo ritong taga-media. Hindi na siguro nila ulitin yun. Hindi na nga siguro ganung gimmick. But I'm sure, iisip sila ng iba. Pinag-uusapan ka nga namin sa bahay a few days ago eh. Sabi ni Dad, most probably nga raw, may kinalaman yun sa naiwang pamana sa'yo. There are some people daw na who are not happy na mapasayo ang property na yun sa tabing dagat. Siya nga pala. Imbis na sa hotel ang bilin ni Daddy at Mommy, sa bahay ka na raw namin tumuloy. Mas safe ka raw doon. Natuwa siya sa generosity ng mag-asawang Rodriguez. Pero hindi ba nakakahiya? Sus, ang parents ko nga nagkusang nag-offer, di ba? Nag-offer dahil sinabi mo sa kanila. Yeah, sinabi ko nga rin sa kanila, but I also want to help. Concerned sila sa'yo. Lalo na si Mami dahil, yun nga, minsan naging estudyante ka rin niya. Sige, aminin ko sa'yo, pati sila kinakabahan para sa kaligtasan mo. O ano, sa bahay ka ba namin dadalhin o sa hotel na dating tinutuluyan mo? I'll also admit na kinakabahan din ako. Natatakot. Ang gusto ko talaga yung lagi ako may kasama. Hindi ba nakakahiya kung sa inyo ako mga abala? Mga abala? Hindi ka mga abala, Jem. The pleasure is ours. Oh, baka naman the pleasure is yours only. Kantsaw na naman niya. Medyo mapungay ang mga mata ni Enchong nang lingay ng dalaga sa passenger seat. Can you blame me? Bakit conscious na conscious siya ngayon sa katabi nito sa kotse? At ilang sandali pa, tutuloy siya sa bahay ng mga ito? Hindi siya nakaramdam ng gano'n noon. Was it possible because nakakaramdam siya ng panganib at alam niyang kailangan niya ang tulong ng isang lalaking may malasakit sa kanya? O baka naman talaga na may nagising na damdamin sa kanyang dibdib pagkatapos ng matagal nilang hindi pagkikita? Bakit bigla ka naging tahimik dyan? Wala lang, may naisip lang ako. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Personal eh. Sorry. Ang katulong at ang mami lang ni Enchong ang dinatnan nila sa bahay. Gaya nung unang magpunta dito si Jewel. Nasa trabaho ang daddy ng binata. How's your flight, Iha? Mabuti naman po, ma'am. Fine, halika, tuloy ka. Sinabi mo ba kay Jem ang offer namin ng daddy mo na dito muna sa bahay tumuloy? Hanggang may nilalakad siya dito sa Davao? Yes, mami, pumayag na siya. Good. Maraming salamat ho sa kagandahang loob, ma'am. Don't mention it, Iha. Bilang dating professor mo, parang nanay mo na rin ako. Thank you, ma'am. Pwede ba? Huwag mo na ako tinatawag na ma'am. Hindi ako ang nagtuturo ngayon. Sa bahay na lang ako. Saka graduate ka na. Hindi na kita estudyante ngayon. Pwede mo siyang tawaging mami kung gusto mo. Napangiti ang dalaga. Magaling na homemaker, si Mrs. Rodriguez, na isa loob ni Jewel ng lihim na makapag-obserba sa loob ng bahay ng mga ito. Malinis, maayos ang mahahabang kortina sa mga bintana. Maganda at mabango ang carpet na nakalatag sa gitna ng sala.
Halika na uli, iha. Past 12 na. Lunch is ready. Sige po, susunod na po ako, ma'am. Nasa komedor na rin si Enchong naghihintay. Sandaling-sandali lang, ma'am. Susunod po agad ako. Naupo siya sa harap ng dresser at hinagod ng hairbrush ang hanggang balikat na buhok. At kung kailan saka pa niya naisipang magpahid ng lip gloss sa labi. Ewan ba kung bakit gusto niyang maging maganda lagi sa paningin ni Enchong. Ngayon lang nangyari yon. Sorry po, pinaghintay ko po kayo. Agad tumayo si Enchong at iniayos ang upuang ookupahin niya. Salamat. Nako, nakakatakot hong tumira dito ng matagal sa inyo, ma'am. Komento niya. Iniusog naman ni Enchong sa harapan ng dalagang soup niya. Bakit naman, iha? Tataba po ako eh. Ang sasarap ho ng niluluto niyo. Nung last time na magpunta ako rito, ang sarap din ng lunch na inihandaan niyo. Pag espesyal sa anak ko, espesyal na rin sa akin. Kaya pinaghahandaan ko ng espesyal. Medyo nag-blush si Jewel. Pasensya ka na sa mami ko. Nainip na kasi sa akin yan eh. Gusto nila na mag-asawa na rin ako, katulad ng mga kapatid ko. Dapat lang naman ano? Aba, ilang taon ka na ngayon? 30 ka na ah. Huwag mo naman masyadong ipigsigawan, Mi. Masyado ako nabibisto. Natawa si Jewel. Hoy, kahit walang sabihin ng mami mo, alam ko po kung ilang taon ka na. Third year college ka na nung samantala first year pa lang ako. Pero kung sa bagay, okay lang naman sa lalaki na umabot ng mid-30s na binata pa. Wala kayong hinahabol na biological clock. Sa bagay, tama ka dyan, iha. Pero ang punto ko, kung magpakaapo kami sa kanya, dapat ay ngayon na. Para maalagaan din namin yung magiging apo namin. Kagaya ng pag-aalaga namin sa mga anak ng 2 kapatid niya pag napapadalaw dito. Sa pagkakataong ito, si Enchong naman ang nag-blush. Nagpakatungo-tungo si Jewel. Kasi nga'y kakatuwang iba ang pakiramdam niya ngayon kapag kaharap ang binata. O sige na, kain na ng kain. Sige ho, kukuha po ako. Salamat. Sa labas ng bakod, 3 anino ang nagkukubli sa malalagong halamang palmera. Nagkatingin na ng mga ito nang makitang lumabas ang binata. Yan ang asungot, bulong ng isa. Kundi dahil sa kupal na yan, nasa kami na sana natin ang babaeng yun. Mabilis ang humugot ng armas ang isa at ikinasa. Inasinta si Enchong. Papuputokan na sana ng isa sa 3 lalaki, si Enchong, ngunit naging mabilis ang isa pa sa masasamang loob. Loko! Ang bili ni boss, wag nating gagalawin ang lalaking yan. Ang utos niya, magmanman lang tayo. Tingnan kung saan madaling makakaraan, sakaling matiktikan nating nag-iisa sa bahay ang babaeng yan. Wala, nainis lang ako. Tapos na sana ang trabaho natin dahil sa pakialamerong yan. Naudlot pa. Kung ako masusunod, itutumba ko na yan eh. Nung dumating kanina sa airport yung babae, nakaabang na naman. Binabayaran tayo at susunod tayo kung anong gusto ng nagbabayad sa atin. Huwag ka na magreklamo dyan. Na, delikado tayo sa mga gwardyang nagro-roving eh. Pumasok lang sa loob ng bahay si Enchong para magtimpla ng kape. Pakiramdam niya, matatagalan pa bago siya makatulog. Kaya't magkakape muna siya habang nagpapaantok sa terrace. May mga taong hindi makatulog kapag umiinom ng kape sa gabi. Iba si Enchong. Kung sa iba, stimulant ang kape, sa kanya hindi. Naglalagay siya ng mainit na tubig sa coffee mug nang mapalingon dahil naramdaman niya may pumasok sa kusina. Paglingon niya, si Jewel ang nakita niya. Oh, ising ka pa rin? Oh, Anito, bahagyang ngumiti. Coffee? Please, thank you. Kumuha ang binata ng isa pang coffee mug at sinalinan din yun ng mainit na tubig. Ito ang coffee mo. Tinanggap yun ng dalaga. Salamat ulit. Doon tayo magkape sa terrace. Mas presko doon. Marami ka rin iniisip? Tungkol ba sa mana mo? Yeah. Tungkol sa maaaring mangyari sa akin dahil sa manang yun. Feeling afraid? Pag sinabi kong hindi ako nakakaramdam ng takot, magsisinungaling ako. Ang totoo, kaya tinanggap ko ang alok mong dito na lang ako tumuloy sa inyo. Dahil natatakot nga ako. Pakiramdam ko, lagi may nagmamanman sa akin eh. Sa bawat kilos ko, sa bawat galaw ko. Hayaan mo. Bukas na bukas din, formal akong magpa-file ng vacation leave. Sasamahan kita araw-araw, saan man ang lakad mo. Hindi ba nakakahiya sa'yo? Kung sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ganito kalaki ang concern ko sa'yo,
Baka sabihin mo na naman na diga ako ng diga nang wala sa timing dahil marami kang problema. O ayan, gusto mo na naman akong pagtawanan eh. Kasi naman ang husay-husay mong magmaneuver ng usapan. Nasa ibang topic tayo, akalain mo, bigla mong ipinasok ang tungkol dyan sa pagsintang pururot na nasa dibdib mo. Kung makapagsintang pururot ka naman dyan. Sa pagkakataon to, magkasabay silang natawa. Pero walang biro. Wala ka bang boyfriend na naiwan sa Manila? Wala akong boyfriend. Pero bakit mukhang nalungkot ka sa tanong ko? Hindi naman ah. Pakiramdam ko lang siguro yun. Anyway, ano ang plano mo ngayon? I mean, nire-raise mo ba ang perang kailangan para sa inheritance tax? Yeah, dala ko ngayon. Pupunta tayo sa opisina ni attorney whatever bukas? Sabay silang natawa. Yeah, but please, huwag mo nang pinapansin ang pagiging suplado ng abogadong yun. Sarcastic kasi siyang masyado eh. Antipatiko siguro ang dating mo sa kanya. Walang dahilan para maging sarcastic siya sa akin. Noon lang kami nagkaharap although noon ko pa naririnig ang pangalan niya. Nagtataka tuloy ako kung bakit parang galit siya sa akin. Mainit bang dugo niya sa akin dahil inescortan kita? Dahil pinoprotektahan kita? Pag yun nga ang dahilan, hindi malayong totoong hinala ko. Nangunot ang noon ng dalaga. Anong hinala? Nakasabot siya sa mga taong gustong dukutin ka. Pero no, huwag ka matakot. Hinala lang yun sa akin. Di kampanil yung abogado ang Sandoval na yon. Bakit naman makikipagsabuatan sa mga taong baluktot ang isip? Tumingin sa kanya ang dalaga at bigla naman siyang nag-angat ng tingin. Free ka ba bukas? Bakit? Dadaling ko ang pera kay attorney. Magpapasama sana ako sa'yo. Huwag ka munang lumakad bukas. Sa makalawa na. Formal lang akong magpa-file ng vacation leave bukas para masamahan kita nang wala akong alalahaning trabaho. Payagan ka kaya ng boss mo? Mabait si Colonel Adea. Military man ang boss mo? Yeah, pero retired na siya. Sure ka, hindi ako nakakaabala sa'yo ha? Ikaw pa ba? Past 1 o'clock AM na nang pumasok uli sila sa loob ng bahay. Kinuha ng dalaga sa kamay ni Enchong ang hawak niyang coffee mug. Amin na, ako na maghuhugas. Jem, sorry nga pala kung nagiging makulit ako ha. Pero sasabihin ko ulit sa'yo na maraming beses to. Kahit nasabi ko na sa'yo nun pa. I love you. Kape ang iniinom natin, hindi alak. No, I'm serious. Unti-unting napawi ang ngiti sa mga labi nito. May nakitang damdamin si Enchong sa mga mata ng dalaga. Damdaming noon, di niya naramdaman mula rito. Unti-unting nagbaba ng ulo ang binata. Nanatiling nakatingala naman sa mukha niya si Jewel. Para naghihintay. Napalunok si Enchong sa pananabik. At nakita niya, marahang pumikit ang mga mata ni Jewel ng mga 3 pulgada na lamang ang agwat ng kanilang mga labi. Napapikit na rin siya nang tuluyan niyang ilapat sa labi nito ang kaning labi. Napakalambot ng labi ni Jewel. Pakiramdam ni Enchong umikot na pabaliktad ang mundo nang kusang ibigay nito ang halik. Ganun ang pakiramdam niya. Enchong, baka may magising at makita tayo. No, hindi magigising si na mami. Mahimbing matulog ang mga yon. Kahit na huwag tayo masyadong patangis sa damdamin. Mahal mo na rin ba ako? Ibig pa rin niya makatiyak. Pahalik at payayakap ba ako sa'yo kung wala akong nafe-feel dito? Tuwang-tuwa ka no, nabitag mo rin ako. Siyempre naman, kahit napalipat na kami dito sa Davao, ikaw pa rin kasi lagi iniisip ko eh. Pero siyempre, na-hopeless na rin ako. Kasi nga, nawala naman tayo ng communication. Saka sikat ka na. Sigurado ka akong may boyfriend ka na sa Maynila. Kaya nag-isip na rin ako sumuko nun. At kung kailang malapit na ako sumuko, heto ka. Dumating at naging akin. Naks, nagiging makata ka yata pag nagkakaroon ng girlfriend eh. No, totoo yun. Napakasaya ko, Jem. God answered my prayer na sana makita ulit tayo. Which is granted. Correct. Pero nilasing mo muna ako ng kape. Pagkasal na tayo, lalasingin kita lagi sa ligaya, pangako yan. Likas na magaan ang loob ni Colonel Adea kay Enchong. Kaagad nitong inaprubahan ang request ng binata.
Ngayon magkasama sa kotse sina Enchong at Jewel. Papunta sila sa opisina ni attorney para sabihing nakahanda na ang perang pambayad sa buwis. Matamis ang ngiti ng abogado nang makita ang dalaga. Masigla nitong kinamayan si Jewel. Ngunit napansin din ng dalaga na inignora nito si Enchong. Di tuloy niya maiwasang isipin kung bakit nga kaya tila yamot ito sa presence ng binata. Hindi nga kaya totoo ang hinala ni Enchong? O ano, napag-isipan mo na ba kung ibebenta mo ang property? No, I won't sell the property, attorney. Dala ko ngayon ang perang pambayad sa tax. Marahang napasandal sa swivel chair ang abogado. Tila ng lumo. Para bang ang sinabi ni Jewel ay hindi magandang balita para rito. Hinuli nito ang tingin ang mga mata ng dalaga. Bilang isang pinagkakatiwalaang lawyer ni Doña Cecilia, ng iyong Lola Cecilia, saan man naroon ngayon ang kanyang kaluluwa at tiyak na gugustuhin na gaya ng ginawa ko sa kanya sa matagal na panahon. Pagpayuhan din kita, Miss Cruz. Alam mo, makabubuti kung ibenta mo na lang ang minana mong property. It would be easier for you. Saka taga Maynila ka naman, di ba? What will you do sa kapirasong lupang yun? Nagkapalitan ng tingin ng magnobyo. Naisip ni Jewel na may hidden agenda kaya ang abogado. Kaya gusto nitong ibenta na lang niya ang minana niyang bahay at lupa sa pinsan ng tunay niyang lola. Ano ang magiging benepisyo kay attorney kung ipagbibili na lang niya yon? Nakapag-decide na ho ako, attorney. Hindi ko ipagbibili ang mana ko. How about kung sabihin ko sa yung may isa akong buyer na willing na bayaran ka ng 20 million? Ipagbili mo lang yon. Kasi ho, attorney, napag-usapan namin yun ng pamilya ko. Ang parents ko at ang dalawang kapatid ko. Napagkasundoan po namin gawing resort yung place na yon. Maganda kasi ang lugar na paglagyan ng ganyang negosyo ang lugar na yon. Sabad naman ni Enchong. Maghihirap ka pa sa pagnenegosyo samantalang inaalok ka na nga ng cash. With 20 million, you can go places. You can even put up a business in Manila. Whatever you like, Miss Cruz. Whatever I like, except here. Ganun ba, attorney? Natigilan ito, pero kaagad din naman nitong naitago ang pagkabigla, pati ng iritasyon. Bueno, ako naman na yung nag-a-advise lang. Options ang sinasabi ko sa'yo. Well, kung yun ang pasyo mo, okay lang. Dala mo ba ang pera ngayon? Nang magpunta ako dito sa Davao from Manila, dala ko na yun, attorney. Amin na, ibigay mo na sa akin. Ako na ang bahalang lumakad ng iba pang mga papeles. Pag naibigay mo ang pera sa akin ngayon, ipinapangako ko sa iyo na in 3 days time, may bibigay ko na sa iyo ang kompletong mga papeles ng ari-ari ang minana mo. At presto, you can do whatever you want with it. Pupunta po muna kami sa munisipyo para mag-inquire tungkol sa property na yon. We have to talk with some people working in assessor's office kung magkano ba talagang assessment nila sa ipinamalang yun kay Miss Cruz. Napahumindig ang abogado, namumula mukha sa galit. Bakit? Pinag-iisipan mo ba ako? Nang hindi maganda, mister? Naghihinala ka ba sa akin? Naninigurado lang po kami. Abay, lokong to ah. Ano kang ginagalit mo ako? Teka. Sige, attorney, magunahan na lang tayo. Napatayo si Jewel, natakot. Tatapatin kita, attorney. Unang kita ko pa lang sa'yo. Naghihinala na agad ako sa'yo. Nagtataka ako kung bakit atat na atat kang ipagbili ng heiress ang kanyang mana. Aminin mo man o hindi, alam naming may hidden motive ka. Kung bakit gusto mong ipagbili ni Jewel ang property. Inilagay ng abogado sa drawer ng mesa ang armas na di nito nakuhang ikasa. Isinukbit na rin ng binata ang pistola nang makitang napipila ng abogado. Nakahinga ng maluwag si Jewel. Sige ho, attorney. Ganun ang gagawin namin bago kami magbayad. Magtatanong muna kami sa assessor's office. Hindi kami magbibitiw ng pera nang hindi malinaw sa amin ang lahat. Kayo ang bahala. Hello, gumawa kayo ng paraan. Ako naman ang tutulungan nyo sa pagkakataong to. Oo, sinabi ko na, diba? Ang loko na lalaking ng yun ang dahilan. Oo. Pupunta raw sila sa assessor's office. Kapag nakarating sila ron, mabibistong wala namang talaga silang dapat bayaran. Binayaran na yun ng donya bago pa mamatay. Easy ka lang dyan, attorney. Sisiguruhin ko sa'yo, hindi makakapunta ang dalawang yun sa assessor's office. Pero papunta na sila ngayon doon. Nakabang na sa kanila ang inupahan kong tao. Harangin sila. Armadong lalaking yun. Nakasama nung babaeng yun. Bakit? Wala bang armas sa mga bata ko?
Pumalpak na ang plan A natin. Kaya plan B na tayo. Ibig sabihin, kailangan nating daanin ang lahat sa dahas. Isa pa, sakaling makalusot sa bitag ng mga bata kong dalawang yun, sisiguruhin ko sa'yo, hindi nila makakausap ng maayos ang sinumang taong kakausapin nila sa assessor's office. Marami tayong kasanggaron. Mag-iingat lang kayo. Huwag kang mag-alala, attorney. Maliit na problema lang to. At kung pwede, ipagsiksikan mo sa utak ng mga batan mo. Kahit mapatay na nila ang lalaking kasama ng babae. Huwag na muna nilang gagalawin ng babae. Kailangan natin siya ng buhay. Oh, akala ko ba kaya mo ipagawa ang pangdadaya sa pagpirma? Pero paano kung may nangyari na doon sa kakilala ko? Wala kaming kontak na matagal na panahon. Ipapahanap ko pa yun sa Cebu. Okay. Ipagbibiling ko sa mga tauhan ko na wag nilang tatapusin si Jewel. Saka ito nagtawa na akala mo isang baliw. Nang magtagal, gusto niyang ituring na ang lumang bahay at ang magandang kapaligiran nun ay kanya. Minsan nga biniro pa niya si Lola Cecilia na sana ipamana na lang nito sa kanya. Pero hindi niya makakalimutan ang naging sagot sa kanya na matanda. Pasensya ka na, Villacorsa. Pag dumating ang panahong kailangang hati-hatiin ko sa mga kamag-anak ang kabuhayang naiwan sa akin ng aking asawa, lahat kayong mga apo ko sa pamangkin, magkakaroon ng tatanggaping mana. Pero ang bahay at lupang ito, meron na akong pagbibigyan. Naisip ni Villacorsa na baka yun ang dahilan kung bakit mas pinaboran nito si Jewel kaysa kanya. Ngunit may mas mabigat pang dahilan kung bakit labis na hinahangad ni Villacorsa ang lupang yun. Nais niyang magtayo roon ng isang restaurant and hotel na kokompetensya sa Bayview Hotel and Restaurant na pag-aari ni Najong. Galit siya sa mag-asawa, partikular kay Eliza. Dati niya itong kasintahan pero bigla na lang siyang kinalasan. At wala pang isang taon pagkaraang i-break siya, nagpakasalito sa uniko iho ng Henson ng Davao. Gusto niyang ipakita kay Eliza na kaya niyang tapatan ng mga Henson. Gusto niyang patunayang kaya niya ring magpundar ng isang negosyong pangarap na ng babae noon pa man. Tapos kasi ito ng HRM. Labis na nasaktan si Villacorsa. Nasa tabing dagat din ang Bayview Hotel and Restaurant. Nasa baybayin din yon nakahilera ng lupang ipinamana ng Donya sa apo nitong si Jewel. Yun ang dahilan kung kaya't gustong-gustong makuha ni Villacorsa ang partikular na mana. Ay, wala ho kasi ang head namin ngayon. Bumalik na lang ho kayo sa ibang araw. Titingnan lang namin ang records. Hindi naman namin kukunin. Hindi ba nyo pwede ipakita sa amin yun? Hindi nga po namin alam kung nasa ng records na sinasabi nyo eh. Bakit? Hindi ba organisado ang mga files nyo rito? Sa katiyak ko, nasa computer files nyo yun. Kailangan lang namin makita. Ang kulit mo naman eh. Mas makulit ka pa dito sa tunay na may-ari. Napikon na si Enchong. Marahas nitong hinawakan sa kwelyo ang lalaki at hinatak. Ikaw loko ka! Huwag kang bastos ha! Kung gusto mong tamaan ka ng tingga sa bunganga mo. Gusto mo? Pinakita ni Enchong ang kanyang armas na hawak. Ano, gusto mo? Nanginginig sa takot ang lalaki. Nako, wag ho boss. Sorry ho. Pero talagang hindi namin alam kung saan nahanapin ang papeles na gusto niyong makita. Babalik kami bukas. Sa labas ng munisipyo, nakaabang ang mga tauhan ni Villacorsa. Humanda kayo. Alam niyo na ang gagawin niyo. Pumosisyon na ang mga ito ilang metro ang layo sa gitnang munisipyo upang isagawa ang sapilitang pagdukot sa dalaga. Kung kailangan tapusin si Enchong, gagawin ng mga ito. Nagagalit na ang kanilang boss. Ngunit mukhang mabibigo na naman ang mga ito. Dalawang kakilalang pulis ang nakasalubong ng magnobyo pababa nila mula sa ikatlong palapag ng munisipyo na kung saan naroon ang assessor's office. O pare, saan kayo galing? Diyan lang sa assessors. May nasikaso kami papeles. Pauwi na ba kayo? Oo, pinababalik kami bukas. Tamang-tama, makikisabay na sana kami sa kotse mo. Nasira yung mobile care namin eh. Ewan kung bakit pinapupunta kami ni Hepe sa boss mo. Pupunta kayo sa opisina ng APPC? Oo. O sige, halika kayo. Ihatid ko na kayo ron. Kasabay ng magnobyo ang dalawang pulis nang umalis sa munisipyo. Sa pinaghihintayan, ni hindi makakilos sa mga tauhan ni Villacorsa nang dumaan ang kotse ni Enchong. Napabuntong hininga na lamang ang pinaka-leader at napakamot sa ulo. Naghihinala na tuloy ako na may sabwatang grande.
Para magsawa ako at bandang huli, mapilitan akong ibenta na lang ang mana kong yun. Hingin ko ang tulong ni Colonel Adea. May mga kilala siya sa munisipyo at pati nga si Hepe kakilala niya. Tiyak, matutulungan niya tayo. Salamat na lamang at natagpuan kita rito, Enchong. Kung di dahil sa'yo, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Iba naman ang pinagpapasalamat ko. Yung nagkita tayong muli at natupat ang matagal ko ng dinadasal-dasal. Biglang natawa si Jiwa. O bakit nagtawa ka? Kasi hayang ka na naman. Namumungay na naman ang mga mata mo. Tuwing napag-uusapan natin yung aksidente pagkikita nating muli, nagiging ganyan ang itsura mo at nagiging makata ka. Lagi mo naman na kasi akong kinakansyawan eh. Ano magagawa ko? Talagang ganun na pakiramdam ko. Tuwing maalala kong malapit na akong sumuko, pero bigla ka naman dumating, nagiging very emotional ako. Kung sa bagay, natutuwa rin naman ako tuwing nakikita kang ganyan. Lalo ko na-feel na mahal mo ako. Naglapat muli ang kanilang mga labi. Matagal-tagal din pero maya-maya kumalas si Jewel. Baka biglang lumabas ang mami mo. O kaya ang maid. Oh, saan mo ako dadalhin? Sa kwarto mo. Doon sigurado wala makakakita sa atin. Enchong ha, baka may iniisip kang kalokohan. Hindi ako papayag. Nako, Enchong ka. Ano ba yan? Ngunit sabay silang napabalikwas sa narinig na ingay. Kumakalampag ang gate. Mabilis na nagdamit si Enchong at sumilip sa bintana. Shucks! Bulong nito. Bakit? Anong nangyari? Maganda ka. May mga lalaki sa labas. Palagay ko ikaw ang santya nila. Bilis! Marami sila. Hindi tayo pwedeng lumaban ng sabayan. Tatakas tayo. Mami, Daddy! Oh, bakit? Dad, may mga armadong kalalakihan na pumasok sa bakuran natin. May kutob akong si Jewel ang sadya nila. Tayo na, Dad. Tumakas na tayo habang hindi sila nakakapasok. Oh, anong gagawin natin? Kung si Jewel ang sadya nila, siguro naman hindi nila tayo gagalawin. Sige, tumakas na kayo. Kami nang bahala rito. Pero Dad, Enchong, ako nang bahala rito. Sige na, itakas mo na si Jewel. Humihingal na agad ang dalaga. Teka lang, pagod na ako, Enchong. Magpahinga muna tayo. Huminto sila at nagpahinga. Pero gulantang silang dalawa sa magkasunod na putok. Napaawang ang mga labi ni Enchong. Lumarawan sa mukha ang sindak. Sinamamit, Daddy! Anas nito. Nakaramdam ng takot si Jewel para sa mag-asawa. 5 lalaki ang natanaw ni na Jewel at Enchong na patungo sa kinaroroonan nila. Hindi ko sila pwedeng labanan. Marami sila, mapapahamak lang tayo. Bakit nila ako ginaganito? Umiiyak na tanong ni Jewel. Isang sigurado, may isang taong hinahangad ang bahay at lupang pinamana sa iyo. At natitiyak ko rin, kasabwat ng taong yun si attorney. Nakarating sila sa hangganan ng subdivision nang matanaw nila ang mga kalalakihang may dalang flashlight na patuloy na humahabol sa kanila. Wala silang pamimilian, kundi ang lumusong sa bangin. Habang bumababa, sa mababaw na bangin ay naroong nadulas, nadapa si Jewel. Pero lagi ring naroon si Enchong para alalayan siya. Noon niya na-realize kahit nasa gitna sila ng panganib na mahal nga siya ng lalaking ito. Nangako siya sa sariling anuman ang mangyari, ang lalaking ito na lamang ang kanyang mamahalin. Sakaling makakaligtas siya sa malaking panganib na itong dinala sa kanya ng pamanang natanggap, ipinangako niya sa sariling wala ng ibang lalaki siyang pahahalagahan pa. Si Enchong na lamang. Ngayon lamang siya nakakita ng pag-ibig na ganun kalaki. Iniwan nito ang mga magulang sa kamay ng panganib para lamang maitakas siya sa kapahamakan. Saan pa siya makakakita ng katulad ni Enchong? O wala kayang ahas dito? May ahas sa lahat ng gubat. Yan ang lagi mong tatandaan. Pero ang ahas sa gubat, huwag mo lang dalawin, hindi ka nila tutuklawin. Hindi gaya ng mga ahas sa lungsod. Hindi mo naman sila pineperwisyo, pero gusto ko nilang patayin. Saan tayo pupunta ngayon? Susundan natin ang agos ng ilog. Sa direksyon ng agos, laging palabas ng tubig sa isang big body ng water. Pagdating doon, bahala na. Tiyak may mahinga na tayo ng tulong doon. Nasundan pa rin tayo. Abutan nila tayo. Huwag kang matakot. Kapag namamaril kami ni Daddy ng ibon, madalas kami magpunta rito. Medyo kabisado ko ang lugar na to. May isang maliit na kuweba sa banda ron. Doon tayo magtatago. Maingat silang gumapang palayo. May matigas na bagay na naramdaman si Jewel sa kanang bulsa ng pantalon ng nobyo.
Ano to? Alin? Itong nasa bulsa mo. Atis. Anong atis? Pasabog, marami niya sa opisina namin. Dinala ko kanina dahil baka kailanganin natin. Ayun, nakikita ko na yung kuwebang sinasabi ko sa'yo. Mas ligtas tayo ron. Halika na, bilisan natin, bahala na. Sa wakas narating nila ang kuwebang sinasabi ni Enchong. Na unang pumasok ang binata, sumunod si Jewel. Bakit ganun ang amoy? Mapanghi, saka nakakalula. Tinitirahan kasi ito ng mga paniki. Tinitirahan ng mga paniki? Shh! Nasa paligid lang ang mga humahabol sa atin. Sorry. Huwag ka maingay. Mukhang nagbabali ka ng mga humahabol sa atin. Lokong mga yun. Kundi dahil sa kanila. May maganda na sana nangyari kanina sa kwarto mo. Enchong, muntik na nga tayong mamatay. Yan pa rin ba nasa isip mo? Kaya nga nagpapakabagod akong iligtas ka eh. Gusto ko iligtas ka para magkaroon ako ng asawang maganda. Mabango pa. Pati nga ano mo. Ang bango eh. Ay naku, napakapilyo mo pa rin. Ituloy natin ngayon? Dito? Saan pa? Para halimbawang maisipan nating bumalik at abutan tayo. At least, mamamatay tayong maligaya. Mahilig ka talaga? Ewan ko ba sa'yo? Nang makapagdamit ay humahangos pabalik si Enchong. Ngunit maya-maya, nakalarawan na matinding pangamba sa anyo nito. Bilisan mo! Nagbalik ang mga humahabol sa atin. Mukhang naghintay lang talaga ng umaga para tugisin tayo. Nagmadali si Jewel. Anong gagawin natin? Ganitong gagawin natin, mauna ka nang tumakas. Dahil kung magsasabay tayo, baka pareho lang nila tayong abutan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Sundan mo lang ang agos ng ilog. Tiyak na patungo yan sa isang big body of water. At pagdating doon, bahala ka nang manghingi ng tulong. Pumunta ka sa opisina ng APPC at humingi ka ng tulong kay Colonel Adea. Magpakilala ka. Sabihin mong isang opisyal din ng military ang daddy mo. At ikaw, paano ka? Magpapaiwan ako rito, abangan ng darating. Kailangan maabala ko sila para di ka nila maabutan. Bilis na! Pero, Enchong, tara na, sumama ka na lang. Huwag ka na magreklamo. Basta gawin mo ang sinabi ko, okay? Mahal na mahal kita, Jewel. Nangilid agad ang luha ng dalaga. Enchong, mag-iingat ka. Kailangan kita. Mahal kita. Sabi niyang umagos na nga ang luha sa magkabilang pisngi. Mahal din kita. Kaya nga gagawin ko to eh. Gusto ko na lang tapusin at yun ang di ko mapapayagan. Pero saan tayo makikita pagkatapos? Bahala na. Basta mag-iingat ka ha. Ayoko mawala kay Chong. Nagdanas na ako ng kabiguan sa pag-ibig at baka hindi ko yun makayanan. Sa pangalawang pagkakataon, ayoko na magkahiwalay tayo. Sabihin mo na naman sigurong corny ako. Pero ito masasabi ko, Jem. Kamatayan lamang makapaghiwalay sa atin. Tanda mo yan. Sige na, mag-iingat ka. Ikaw rin. Yun lang at tumakbo ng palayo si Jewel. Ngunit hindi pa siya gaanong nakakalayo, minarinig siyang isang malakas na pagsabog. Napalingon ang dalaga. Awang ang mga labi. Sensyong ang agad niyang naisip. Nakita siguro ng mga lalaking humahabol sa kanila na nagkukublito sa kuweba. Kaya't pinasabog yun ng mga ito. Tumakbo ng tumakbo si Jewel na di nakaligtasan ng nasa isip habang umiiyak. Ibig na lamang niyang makalayo sa lugar na yon na pinagwakasan ng isa pang pag-ibig. Doon niya naramdamang higit na masakit pala ang mamatayan ng isang tapat na nobyo kaysa iwan ng isang lalaking walang paninindigan. Sa katatakbo niya, isang hobbyist dancer ang nakakaita sa kanya. In his 50s na ang lalaki, mukhang mayaman bagamat isang hunter shorts ang suot at may sakbat na backpack. Mama, tulungan niyo po ako. May humahabol sa akin. Pinatay na nila ang nobyo ko. It turned out na malapit na kamag-anak ni Colonel Adea ang lalaking nahingan niya ng tulong. Matapos makapagsalaysay sa lalaking nakilala niya, natagpuan niya ang sariling sakay na sa auto ng lalaki, patungo sa mismong syudad ng Davao. Patungo sa kanyang kaligtasan. Pagkalipas pa ng 2 taon, pinagbidahan ni Jewel Cruz ang isang stage play na umani muna ng mga batikos at puna mula sa grupo ng mga kababaihan bago tuluyang maitanghal sa mga pangunahing teatro sa bansa, kabilang na ang tanghalang Aurelio Tolentino. Tungkol kasi sa babae
ang tinalaki ng dula. May nagsabing hindi raw handa ang Pinoy audience sa ganung uri ng stage play, pero nanindigan ng Dramatic Guild. Napalabas nga rin ito bandang huli. Nagbibihis sa backstage ay lumilipad ang isip ni Jewel. Kahit isa na siyang successful businesswoman, hindi pa rin niya maiwan-iwanan ng entablado. Ito kasi ang ginagamit niya para malimutan niya ang masasakit na nakaraan. O nga't nakaligtas siya sa mga taong nagtangka. Pero nawala naman ang kanyang pag-ibig. Unang nadakip ang mga inupahan ni Villacorsa para tapusin siya. Itinuro ng mga ito ang kasangkot, pati na si Attorney Sandoval at iba pang mga kasabwat. Agad ding nahuli ng otoridad si Attorney Sandoval. Umamin si Villacorsa ng inguso ng mga tauhan nito. Bandang huli, ipinasya rin ni Jewel na ipagbili ang pamanang ibinigay sa kanya ng kanyang lola Cecilia. Mahal niya ang nabanggit na ari-arian. Ngunit kung ide-develop niya yon, ay palagi rin yung ipapaalala sa kanya ang masakit na karanasang inabot niya sa lungsod na yon. Napagbili yon sa halagang 30 million pesos. Doble ng halagang inaalok noon sa kanya ni Attorney Sandoval. Nagtayo siya ng negosyo sa Maynila, katulong ang kapatid. Kung di lang biglang nagyayang pakasal ang nobyo ng kanyang ate, ay ibig na rin sana nitong umuwi para maging partner niya sa pagpapatakbo ng itinayong hanap buhay. May kinalaman sa computer business ang negosyo, pero ang marami sa negosyo niya ay mga restaurant na iba'y nagpo-provide din ng mga entertainment. Enchong ang ipinangalan niya sa kanyang mga restaurant. May branch ang Enchong sa Parañaque, sa Malate at sa Timog sa Quezon City. Mabilis na sumikat ang lugar dahil sa magandang ambience ng lugar at sa nakukuhang entertainment ng mga customer, bukod pang masarap ngunit medyo murang pagkain. Ganon ang pangalang ibinigay niya sa napiling negosyo bilang pag-alala sa nobyong napatay ng masasamang loob. Tumatanaw lamang siya ng utang ng loob na ibinuwis ni Enchong ang buhay nito, alang-alang sa kanya. Hindi lang si Enchong, pati ang magulang nito ay nadamay sa karahasan. Hinding-hindi makalimutan ni Jewel ang naging reaksyon niya nang makita niya ang headline sa panlalawigang newspaper. Nakita niya ang pahayagan sa ibabaw ng mesa ni Colonel Adea at pakiramdam niya na manhid ang buo niyang katawan. Halos di niya matanggap na pati ang dalawang mabait na matanda na ang babae naging propesora pa niya ay madadamay sa gulong dumating sa kanyang buhay. Karaniwan na raw na talagang may nagbubuwis ng buhay kapag may natagpo ang mina ng kayamanan. Ang pamana raw sa kanya ng kanyang lola Cecilia ay isang mina ng kayamanan. Pero bakit pati ang mag-asawa? Bakit si Enchong pa? Yun ang hindi malimot-limutan ni Jewel. Kung tutusin, hindi na niya kailangan gumanap pa sa mga stage plays. Ngunit ito nga ang ginagamit niyang therapy para may mapaglibangan. Gaya ng gabing yun, buong husay na naman niyang nagampanan ang kanyang papel. Binigyan siya ng standing ovation ng audience. At hindi niya akalain may isang malaking sorpresang maghihintay sa kanya paglabas niya sa Metropolitan Theater. Isang tila pamilyar na boses ang narinig ni Jewel paglabas niya sa backdoor ng chatroom yun. Nakatanawan lamang ng post office. Jem? Napahinto si Jewel sa paglakad, parang napako sa kinatatayuan. Dahan-dahan siyang humarap sa pinagmulan ng tinig. Isang lalaki ang nakita niyang nakatayo, ngiting-ngiti sa tabi ng mga halaman. Halos mamanhid ang buo niyang katawan nang makilalang lalaki. Enchong? Lumuwang pang lalo ang ngiti nito. Ako nga. Akala ko'y... No, nasugatan ako pero hindi nila ako napatay. Sinadya kong hindi mo na ipalam sa'yo na buhay ako upang bigyan ka ng panahong makatiyak sa damdamin mo sa akin. Naisip ko kasi baka hindi mo ako totoong minahal ng panahong yun. Baka kako, kailangan mo lang ako para sa personal na tulong ko. Nag-init ang mga mata ni Jewel. Pinagdududahan mo pala ako? Pasensya ka na, pero narito ako ngayon dahil nakatitiyak na ako minahal mo nga ako. Nabalitaan kong isinunod mo raw sa pangalan ko ang mga restaurant na tinayo mo. Oo naman, minahal talaga kita, Enchong. Pero may isa ka pang hindi alam tungkol sa akin. May pagtatapat muna ako sa'yo. Tungkol sa anak mong kinuha mo na sampunan. Alam mo na. Lumapit ito at hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Oo, alam ko na. Hinanap ko ang bahay niya sa Quezon City. Nakausap ko ang mga parents mo.
Silang nagtapat sa akin na lahat. Walang nagbago sa damdamin ko. Jem, wala. Yun lang at napayakap na siya kay Enchong. Parang himala ang bigla nitong pagsulpot. Siya nga pala. Kinalulungkot ko ang nangyari sa mga magulang mo. Naalala niyang sabihin. Salamat. Ipinagpas sa Diyos ko ng lahat. Total nakakulong na sina Villacorsa at Atty. Sandoval. Mabubulok na sila sa bilangguan. Ang mahalaga, heto ka na uli at yakap ko. Habang buhay na tayo magkakasama. Oo. Oo, Enchong. Habang buhay na tayo magkakasama. Luha ang tugon niya. Sa kwentong ito, ang aral sa pagmamahal ay ang kahalagahan ng pagtitiwala, pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa, lalo na sa harap ng mga pagsubok at panganib. Habang muling nagbalik loob, sina Jewel at Enchong sa kanilang pagmamahalan, natutuklasan nilang hindi sapat ang yaman at material na bagay upang magtagumpay sa buhay. Ang tunay na halaga ng pagmamahal, nasusukat sa kanilang lakas ng loob na magsanib pwersa at magtulungan upang malampasan ang hamon ng buhay. Sa kabila ng mga banta at pagsubok, natutunan nila ang pagmamahal ay isang biyaya na hindi madaling ipagpalit sa anumang material na bagay. Sa ating mga listeners, sa gitna ba ng pagsubok, kaya niyo bang ipaglaban ang pagmamahalan niyo? O mas pipiliin niyong sumuko sa takot at panganib? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana ay muli niyo pong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.